Inakala ng lahat na siya ay isang malungkot, walang awang talunan, ngunit isang araw, ipinadala siya ni Train Con sa ibang mundo kung saan siya ay naging bayani at lumikha ng isang harem ng magagandang babae. Kahit nangako ang kanyang childhood friend na papakasalan siya nito paglaki nila, niloko parent siya nito gaya ng ex mo at iniwan siya. Kaya, naging heartbroken sad boy siya. Sa halip na mag-gym, nagsimula siyang mag-aral ng martial arts. Isang araw, habang pauwi, nagpa siya si Train Con na ganap na alisin sa mundo ang ilang mga tao, dahilan para masawi ang lahat sa loob. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang mundo, sa katawan ng isang mahirap na ulila na nagngangalang Reyo, at naaalala ang kanyang nakaraang buhay bilang isang panaginip lamang. Biglang bumukas ang pinto sa kinaroroonan niya, at pumasok ang isang grupo ng mga tulisan na may dalang sako. Kinukutya nila si Reyo na buhay pa ito, kahit na mukhang masasawi ito sa lagnat. Umupo na sila para kumain pero sinabihan si Reyo na lumabas at maghilamos dahil mas mabaho pa ito kaysa sa salawal nila na ilang buwan nang hindi nilalabhan. Alam ni Reyo na nakatayo siya sa pinakailalim ng pekang order, kaya sumunod siya at lumabas. Habang naghuhugad siya ng sarili, ang mga alaala ng kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay ay sumasalungat sa kanyang ulo, na nagbibigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Naaalala niya na dati niyang kasama ang kanyang ina sa buhay na ito, ngunit isang araw, pinaslang ito, at ulila na siya mula noon. Biglang lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga babae, at nagtanong kung may nakita siyang babae na may purple na buhok sa paligid. Itinanggi ni Reyo na nakakita siya ng ganoon. Ang isa sa mga babae, na may silver na buhok, ay lumapit sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Cecilia. Kabaligtaran ng kanyang mga kasamahan, mabait ang pakikitungo niya kay Reyo at tinanong pa siya tungkol sa mga slum. Sinabi ni Reyo sa kanya na kung magsusuot sila ng gayong mag-agarang damit sa mga slum, sila ay susugorin at ipapadala sa Epstein Island. Pinakinggan ni Cecilia ang kanyang babala, at nagpas siyang magsagawa ng magic radar check upang makita kung nasa malapit ang babaeng may kulay purple na buhok. Gayunpaman, ang tanging nahanap niya ay si Reyo na may dumadaloy na malaking halaga ng magic energy, na napakakaiba para sa isang mababang loob na batang lalaki. Wala na siyang maramdamang iba pang bakas ng enerhiya at nagpasya siyang pumunta sa mga slum para mag-imbestiga pa. Nagpasalamat siya kay Reyo para sa impormasyong ibinigay niya sa kanila na may kasamang isang supot ng pera. Nagulat si Reyo sa dami, at mabilis na isinuot ang pouch sa leeg at bumalik sa kanyang bahay. Pagpasok pa lang niya, inatake siya ng hindi nakikitang salarin, ngunit sa kabutihang palad, ang pera ay nagligtas sa buhay ni Reyo, literal. Tumingin-tingin si Reyo sa paligid, at nalaman na ang lahat ng lalaking tumira kasama niya ay ipinadala sa kabilang buhay, at tatapusin na rin siya ng asasin para makasama sila. Natakot si Reyo at napaatras sa sulok, ngunit bago siya muling atakihin ng lalaki, isang ethereal na babae ang nagpakita sa kanyang harapan. Sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang magic. Habang binibigyan niya siya ng mga pandama upang gamitin ito at nawala, muling sinalakay ng asasin si Reyo. Gayunpaman, pinagsama ni Reyo ang kanyang pagsasanay sa martial arts mula sa kanyang nakaraang buhay gamit ang mahika, at sinuntok pabalik ang umaatake. Gumagamit ang attacker ng sarili niyang magic ability para i-buff ang kanyang sarili, ngunit iniiwasan siya ni Reyo at sinipa siya sa mukha bago mabali ang kanyang braso. Nasasaktan ang ego ng assassin dito, kaya desperado siyang sumugod kay Reyo para lang mapabagsak muli ng bata. Matapos matambo ni Reyo ang lalaki, napansin niya ang ilang paggalaw sa sako na dinala ng mga lalaki kanina. Siya ay may masamang pakiramdam tungkol dito, at nang buksan niya ito, nakita niya ang isang babae na kulay purple ang buhok. Natakot at nataranta ang dalaga at sinabi kay Reyo na kung ibabalik niya siya sa kanyang ama, sisiguraduhin niyang bibigyan siya ng malaking gantimpala. Agad siyang nahimatay matapos makita ang mga nasawi na lalaki sa paligid niya, at nagpasya si Reyo na ihatid siya sa ligtas na lugar. Binuhat niya ito sa labas, natagpuan lamang ni Cecilia at ng iba pa. Sinampal ng isang babae si Reyo, inakusahan siyang nagsisinungaling sa kanila ng aktwal niyang inagaw ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Reyo na ipaliwanag na nailigtas niya ang babae, ngunit itong babaeng ito ay ayaw makarinig ng kahit ano. Ang mas matandang babae, si Var isa, ay namagitan at sinabi kay Reyo na kailangan niyang pumunta sa palasyo dahil ang babaeng kasama niya ay ang prinsesa mismo. Hindi sila makapaniwala sa mga sinasabi nito hanggang sa magising ang prinsesa at magbigay sa kanya ng testimonya.
Nangako siyang pakikitunguhan siya ng maayos, ngunit sa halip, ipinasa siya sa isang kabalyero na nagpas siyang pahirapan si Reo upang aminin niyang sangkot siya sa pagdukot sa prinsesa. Sinabi sa kanya ni Reo na wala siyang ginawang mali, ngunit patuloy siyang pinapahirapan ng extra character na ito para pagtakpan ang katotohanang nadukat ang prinsesa dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Sa kabilang banda, agad na natauhan ang prinsesa at sinabi niya kina Var-Isa at Cecilia na si Reo nga ang nagligtas sa kanya. Nagmamadali silang ilabas siya sa bilangguan, at nalaman na siya ay pinahirapan ng walang kabuluhan ni Captain Extra Character. Sinabi nila sa lalaki na pabayaan agad ang bata dahil iniligtas niya ang buhay ng prinsesa. Nawalan ng malay si Reo sa pagtama niya sa lupa. Nagising siya kinabukasan sa isang maaliwalas na kama at nasa tabi niya si Cecilia. Humingi siya ng paumanhin sa kanya para sa nangyari sa bilangguan, at ipinaliwanag na nais ng hari na pasalamatan siya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak na babae. Kaya dapat na siyang maghanda para makilala siya. Nagpasya si Reo na huwag aidmanda ang maharlikang pamilya para sa pagtrato sa kanya sa bilangguan, at sa halip ay hiniling kay Cecilia na ituro sa kanya ang mga asal upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ng hari. Kinabukasan, maayos siyang pumasok sa palasyo ng hari. Nagpapasalamat ang hari na nailigtas ni Reo ang kanyang anak, at bilang gantimpala, pinayagan niya itong sumali sa Royal Academy kahit na siya ay isang tagalansangan. Hinakay siya ni Cecilia sa kanyang silid-aralan dahil kahit na siya ay 12 taong gulang pa lamang, mayroon siyang Tony Stark level intelligence at naging guro na sa akademya. Sinabi sa kanya ni Reo na hindi man lang siya marunong magbasa or magsulat, at sinabihan siya nito na gawin ang kanyang makakaya at pumunta sa kanyang silid mamaya para sa ilang pribadong mga aralin. Sa klase, si Reo ay nahaharap sa ilang mabagsik na pambubuli dahil kahit na ang mga makukulit na noble brats ay hindi gusto ang isang slum kid na nag-aaral kasama nila, at hindi sila maaaring maging masyadong bukas tungkol dito dahil ang hari ang personal na nagbigay sa kanya ng pahintulot. Nang maglaon, pumunta si Reo sa silid ni Cecilia na mas magulo kaysa sa silid ko, at tinulungan siyang linisin ito bago sila makapunta sa kanilang pribadong aralin. Sa sandaling malaman ni Reo kung ano ang ibig sabihin ng mga letra at numero, mabilis niyang ipinakita ang kanyang husay sa matematika, na ikinamangha ni Cecilia. Tinanong niya siya kung paano siya naging napakahusay sa mathematician gayong hindi man lang siya marunong magbasa, at iniisip ni Reo ang kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay isang estudyante sa kolehiyo. Ngunit sinabi niya na ang kanyang ina ang nagturo nito sa kanya. Hindi na itinuloy ni Cecilia ang sensitibong paksa, at umiinom sila ng tsaa bago humingi si Reo ng ilang picture book at Crayola para matutunan niya ang alpabeto. Pagkatapos nito, ang mga mag-aaral ay pumunta sa klase ng pisikal na pagsasanay kung saan napansin ng mahigpit na instruktor na si Reo ay mas sanay kaysa sa iba. Hiniling niya kay Reo na atakihin siya sa anumang paraan na magagawa niya, at agad na napunta si Reo sa Japanese swordsmanship stance na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Gulat na gulat ang lahat nang makita ang kanyang tindig, iyon ay isang bagay na hindi pa nila nakikita noon, at pinagtatawanan nila siya dahil doon. Gayunpaman, habang ginagamit ni Reo ang kaalaman at mga kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay, pinahanga niya ang instruktor, na nagsabi sa kanya na siya ay magiging isang mahusay na kabalyero sa hinaharap. Ngunit tumugon si Reo na wala siyang interes sa pagiging kabalyero. Ikinagulat nito ang lahat dahil hindi lamang nakuha ni Reo ang atensyon ng instruktor, ngunit tinanggihan din niya ang kanyang alok. Nang maglaon, naging abala si Reo sa pag-aaral dahil gusto niyang maging maayos sa mga mid-test na magaganap sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang matapos ang mga pagsusulit at lumabas ng silid-aralan, nakita niya ang lahat kasama ang kanilang mga kaibigan, at iyon ay biglang nagpapaalala sa kanya ng kanyang crush sa nakaraang buhay. Sumasakit ang puso ni Reo sa mga alaalang iyon, at sinusubukan niyang kumbensihin ang sarili na hindi na siya si Haru, kaya hindi siya dapat magalit sa kanyang heartbreak. Makalipas ang ilang araw, idineklara na ang resulta ng pagsusulit, at hindi makapaniwala ang lahat dahil nakuha ni Reo ang unang posisyon kasama si Prinsesa Christine, na siyang nakatatandang kapatid ng prinsesa na kanyang niligtas. Habang ang lahat ay nagpapanatili ng kanilang mga pagdududa at hindi paniniwala sa kanilang mga sarili, isang naninibugong noble na tinatawag na Alfonso ay inakusahan si Reo ng pagdaraya. Idineklara niya na magsasampa siya ng reklamo tungkol sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Christine at ng kanyang kaibigan na huminto sa pag-arte na parang talunan dahil wala siyang patunay na nandaya si Reo.
Tinanggap nila ang nakakagulat na resulta, at pagkatapos ay dumating din si Cecilia doon upang patunayan na si Reo ay nakakuha ng pinakamataas na marka dahil sa kanyang pagsusumikap. Nang maglaon, tinawag siya ni Cecilia sa kanyang silid upang batiin siya, ngunit nag-aalala rin siya na patuloy siyang binubuli ng matataas na nobles dahil mas magaling siya sa kanila. Sinabi niya na nangyari sa kanya ang bagay na ito, ngunit mayroon siyang mga kaibigan na sumusuporta sa kanya. Sumagot si Reo na mayroon siya, at namula si Cecilia dahil sa kahihiyan. 5 taon na ang lumipas mula nang pumasok siya sa akademya, at mas naging mature na si Reo. Isang araw, ang tagapagturo ng swordsmanship ay pumili ng ilang mga mag-aaral para sa paparating na paligsahan, at si Reo ay kabilang sa 3 napili. Ang seloso na si Alfonso ay tumangging tanggapin ang desisyong ito, ngunit tinanong siya ng instruktor kung sino ang humingi ng kanyang opinyon. Dumating ang araw ng laban, at si Reo ay ipinarace laban sa lalaki na nagpahirap sa kanya para sa isang krimen na hindi niya ginawa, si Carlo. Na-demote siya dahil sa pangyayaring iyon, at sinisisi niya si Reo para dito, kaya nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang makaganti at lumaban laban kay Reo ng buong kapangyarihan. Gayunpaman, kalmadong pinipigilan ni Reo ang kanyang mga pag-atake, at nang makita niya ang pagkakataon, dinosormahan niya si Carlo sa isang mabilis na pag-atake. Si Carlo ay nabigla sa pagpapahiya sa kanya ni Reo sa harap ng karamihan at sinabi sa commander na siyang humahatol sa laban para sa isang rematch, ngunit sinabi niya sa kanya na kumilos bilang isang kabalyero at tanggapin ang kanyang pagkatalo ng maayos. Sa huli, walang pagpipilian si Carlo kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Makalipas ang ilang araw, pumunta ang mga estudyante sa kagubatan para sa praktikal na pagtatasan ng kanilang mga kasanayan. Kailangan nilang dumaan sa kagubatan na may mahirap na lupain, at mahinang antas ng mga halimaw upang maabot ang kanilang layunin sa pinakamaikling panahon. Si Reo ay nasa grupo na naglalaman ng mga kasamahan ni Alfonso, parehong prinsesa, at ilang upperclassmen. Si Alfonso ang pinuno ng unit, at nakuha ng kanyang kasamahan ang impormasyon tungkol sa kagubatan mula sa mga kabalyero na naglilingkod sa ilalim ng kanyang pamilya. Sa impormasyong iyon, tiwala si Alfonso na maaabot nila ang kanilang layunin sa kalahating araw, at lahat ay sumasang-ayon sa kanya. Ibinigay niya kay Reo ang trabaho na bitbitin ang bag ng lahat na sinasabi na ito ang pinakamagandang trabaho para sa isang tol-una na hindi man lang makagamit ng mahika. Tinanggap ni Reo ang trabaho ng hindi nakikipagtalo, at masama ang loob ni Prinsesa Fiona dito, na kanyang niligtas. Sinusubukan niyang tumulong, ngunit sinabi ni Reo na ayos lang siya. Habang dumadaan ang grupo sa kagubatan, isang grupo ng mga goblins ang nagpakita, ngunit mabilis silang natalo ni Alfonso at ng kanyang mga tauhan. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga kilos at iniisip na si Reo ay isang tol-unan, na nakatingin sa ibang direksyon, hindi alam na naramdaman niya ang presensya ng isang malakas na kaaway, na siyang utak sa likod ng pagdukot kay Fiona noong nakaraan. Ang grupo ay pumunta sa kagubatan, at ang kanilang landas ay humantong sa isang bangin. Huminto sila doon, at napahiya si Alfonso sa harap ng lahat. Nagpasya silang maghanap ng ibang paraan, ngunit pagkatapos biglang, isang sibatang dumapo sa tabi mismo ng prinsesa. Lumingo-lingo sila sa paligid upang makita ang mga orc na hindi dapat nasa lugar na ito. Sinimulan silang salakayin ng mga orc gamit ang mga sibat, at habang sinusubukang pigilan sila ng mga estudyante, nasugatan si Steven, ang alipin ni Alfonso at nagsimulang umiyak na parang batang lalaki. Nabangga niya si Fiona, natambo siya sa bangin, ngunit sa kabutihang palad, kumilos si Reo sa oras. Siya mismo ay mabilis na tumalon mula sa bangin, sinunggaban siya at itinapon pabalik sa tulong ng mahika ng hangin upang ligtas siya, samantalang siya ay nahulog mula sa bangin. Habang ang mga mag-aaral sa itaas ay nakikipag-ugnayan sa mga orc, si Reo ay ligtas na nakarating sa ibaba. Kahit na hindi siya maaaring gumamit ng mahika tulad ng iba, magagamit niya ito kahit papaano, salamat sa ethereal na babae na nakita niya sa kanyang unang araw sa mundong ito. Umakyat siya pabalik, iniisip kung masyadong kainahinala na nakaligtas siya sa pagkahulog. Nagtago siya sa mga palumpong habang naririnig niya sina Alfonso at Steven na sinisisi siya sa pagkahulog ni Fiona. Sinubukan ni Fiona na makipagtalo, ngunit walang nakikinig sa kanya at sinabi na nakuha ni Reo ang nararapat para sa kanyang paglalagay sa panganib sa kanyang buhay. Nagpasya silang tumungo sa kanilang layunin, at tinanong ni Fiona kung aalis na lang ba sila na hahayaan si Reo para masawi dito.
Bago mangyari iyon, biglang sumulpot ang isang higanteng minotaur at tumalon sa kanila. Ang mga salamangkero at ang mga swordsman ay nagsisikap na salakayin ito, ngunit ito ay napakalakas para saktan ng kanilang mga pag-atake. Pinatumba ng Minotaur ang ilan sa mga swordsman na sumalakay dito, na naging sanhi ng pagkataranta ng iba. Natakot si Alfonso at tumakbo, at sinusundan siya ng lahat. Gayunpaman, ang mabait na si Fiona ay tumakbo sa isa sa kanyang nasugatan na upperclassman at sinimulan itong pagalingin. Sa paggawa nito, aatakihin na siya ng Minotaur. Siya ay natakot, ngunit sa kabutihang palad, si Reo ay humakbang muli at hinampes ang braso ng halimaw upang iligtas siya. Sinabi niya sa kanya na tumakas habang nakikipaglaban siya sa halimaw. Ang halimaw ay lubos na match para sa kanya sa napakatinding lakas at bilis nito. Gayunpaman, iniiwasan at hinaharangan ni Reo ang bawat isa sa mga pag-atake nito, at sa sandaling makakita siya ng pagkakataon, lumusat siya at pinutol ang ulo ng halimaw. Sa sandaling iyon, dumating ang iba pang mga kaklase niya upang hanapin si Fiona, at nagpasya si Reo na umalis ng tahimik. Ang misteryosong tao na nagpadala ng Minotaur ay humanga sa kanyang mga kakayahan at nagpasya na bantayan siya. Kahit na matapos iligtas ang buong grupo, alam ni Reo na siya ang sisisihin sa paglalagay sa buhay ni Fiona sa panganib dahil hindi kayang angkinan ng mga maharlikang estudyante ang kanilang mga pagkakamali. Alam niyang walang makikinig sa kanya, kaya nagpasya siyang talikuran ang kanyang buhay sa akademya at pumunta sa tinubuang bayan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, bago umalis, gusto niyang makita si Cecilia sa huling pagkakataon dahil ito lang ang kaibigan niya sa kaharian. Nag-aalala rin si Cecilia sa kanya dahil narinig niya ang ilang detalye tungkol sa nangyari, ngunit nang malaman niya ang katotohanan mula kay Reo, kinilabutan siya. Alam niyang wala siyang magagawa sa bagay na ito, at taglay ang mabigat na puso, naghahanda siyang magpaalam sa kanya. Nangako si Reo na susulatan siya nito sa ilalim ng peking pangalan, at isang araw, babalik siya para makita siya. Tumatakbo si Reo sa kagubatan sa loob ng 3 buong araw at nakarating sa isang bayan, na hindi pa rin nakakatanggap ng kanyang mga wanted na poster. Sa tingin niya ay makakaipon na siya ng mga gamit niya para sa paglalakbay dito, ngunit bigla niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at walang nakitang tao sa paligid, kaya naisip niya na baka guni-guni lang niya iyon. Nag-explore siya sa palengke, kung saan nagulat siya nang makitang ibinebenta ang pasta sa kalye. Nalaman niya na ang gobernador ng lungsod na ito ay nag-imbento ng noodles sa mundong ito, at hindi lamang iyon, nakita niya ang mga Japanese-style meat bun na ibinebenta sa ibang bahagi ng lungsod. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Reo na maaaring mas marami pang katulad niya ang muling nagkatawang tao sa mundong ito. Anyway, pumunta siya sa isang merchant guild, at tinanggap siya ng isang may asul na buhok na babae na nagngangalang Leticia. Hiniling niya sa kanya na ilagay ang kanyang hood at espada sa counter dahil hindi ito pinapayagan. Nagulat siya nang makita niya ang itim na buhok ni Reo. Pagkatapos ay dinala niya siya sa supermarket kung saan bumili si Reo ng maraming supply ng pagkain para sa kanyang paglalakbay, karamihan ay spaghetti dahil madali itong iimbak at ihanda. Binibigyan siya ni Leticia ng tsaa mamaya habang pinag-uusapan kung paano siya mukhang isang pinong maginoo. Masayang nakipag-usap sa kanya si Reo at pagkatapos ay pinadalhan niya ang tindahan ng liham kay Cecilia sa ngalan niya gamit ang peking pangalan na Harrow, na pangalan niya noong nakaraang buhay. Pagkatapos niyang umalis sa lungsod, nagsimula siyang maglakbay muli sa kagubatan, kung saan nakita niya ang isang babae na nakahiga sa lupa. Tumakbo si Reo sa kanya upang tingnan kung ayos lang siya, ngunit ang babae pala ay isang assassin na naglunsad sa kanya ng isang makamandag na dart. Kahit papaano ay nahaharangan ni Reo ang dart na tatama sa kanyang ulo, ngunit nagsimulang kumalat ang lason sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay mahilo. Bumangon ang Beast Girl at ipinahayag na tatapusin niya siya, ngunit ginamit ni Reo ang kanyang mahika upang alisin ang lason. Ang Beast Girl ay nagulat dito at inatake siya ng mga kutsilyo, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake at pagkatapos ay nag-counterattack. Ang babae ay mabilis na umakyat sa isang sanga ng puno at pinalaki ang kanyang pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng mahika, na ikinagulat ni Reo dahil siya ay napakabilis. Sinugod niya ito upang huwag siyang bigyan ng anumang pagkakataong atakihin siya, at pinanatili siyang nasa ilalim ng presyon. Nagawa niyang akitin siya at ibinagsak siya sa lupa. Inipit niya ito, at biglang umiyak ang babae at tinawag ang kanyang ina.
Dahil wala nang ibang paraan para pakalmayin siya, ginamit ni Reo ang kanyang mahika para patulugin siya at pagkatapos ay inalis ang lahat ng kanyang sandata. Nagulat siya nang makita ang isang kwelyo ng alipin sa kanyang leeg, at napagtanto na pinipilit siyang gumawa ng maruming gawain ng ibang tao. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang maalis ang kwelyo, habang wala pa ring malay ang dalaga na nananaginip tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyari sa kanya. Siya talaga ang batang babae sa parehong boss ni Haro na sumailalim sa tren. Nang imulat niya ang kanyang mga mata sa mundong ito, siya ay isang beast girl na nagngangalang Leila. Siya ay isang alipin ng kaawa-awang Steven, na nagpahirap sa kanya gamit ang kwelyo. Nang magising si Leila, natakot siya kay Reo, iniisip na tatapusin siya nito. Gayunpaman, habang ipinapakita niya sa kanya ang inalis na kwelyo ng alipin at sinabing hindi na niya kailangang sundin ang utos ng sinuman, nagsimula siyang umiyak ng maluwag. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leila na siya ay pinilit ng tatay ni Steven na tapusin si Reo, at sa palagay niya ay may katuturan ang kwento ng babae. Tinanong niya siya kung may balak pa ba siyang tapusin siya, at sinabi ni Leila na hindi na niya gagawin. Naniniwala si Reo sa kanya at pinakawalan siya sa mga pagpigil na sinasabi sa kanya na malaya siyang pumunta kung saan man niya gusto ngayon. Alam niya na ang mga beastman at demi-human ay tinatrato bilang mga alipin sa kaharian na ito, kaya sinabi niya sa babae na kung siya ay patungo sa silangan, makakahanap siya ng mas maraming taong katulad niya at mamuhay ng maayos. Nagkataon, patungo din siya sa silangan, kaya sinundan siya ni Leila. Pinipilit niyang pigilan siya, sinasabing hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Hinugot ni Leila ang kwelyo ng alipin at hiniling na isuot ito sa kanya upang mapagkakatiwalaan niya ito. Natigilan si Reo at tinanong ang dalaga kung wala ba siyang isip. Umiiyak siya na ayaw niyang mag-isa. Bumigay si Reo at tinanggap siya bilang kanyang sidekick, at nagsimula silang maglakbay ng magkasama. Sa gabi, nagtayo si Reo ng kampo sa kabundukan at nagpas siyang magluto ng spaghetti. Sa kanyang pagtataka, kinilala ito ni Leila at sinabing nakain na niya ito dati. Kuryo si Reo ngayon dahil malabong kumain ng pasta ang isang alipin, at tinawag itong spaghetti ni Leila sa halip na pasta, na siyang terminong ginagamit sa mundong ito. Nang maglaon ng gabing iyon, nakumpirma ang kanyang mga hinala nang magsimulang umiyak si Leila sa kanyang pagtulog, na nagsasabing gusto niyang umuwi sa Tokyo. Napagtanto ni Reo na dumating din siya sa mundong ito tulad niya at nagpa siya na alagaan siya. Kinaumagahan, naguguluhan si Leila nang malaman niyang tumabi siya kay Reo noong nakaraang gabi, ngunit nagsimula rin siyang makakita ng pagkakatulad sa pagitan nila ni Haro. Magkasama silang naglalakbay sa iba't ibang kalupaan bago nakarating sa isang gubat na may malaking puno sa gitna. Gayunpaman, tanging si Reo lamang ang nakakakita ng puno, at si Leila ay hindi. Nagtataka siya kung ang puno ay tinatago gamit ang ilang uri ng mahika at nagpa siya na tingnan ito. Habang papunta sila sa kagubatan, nakakakuha si Leila ng ilang hindi kilalang amoy, kaya nagpa siya si Reo na magkampo ng maaga ngayong gabi. Habang sinusubukan niyang i-comfort si Leila, maya-maya ay biglang naalis ang campfire, at nang lumabas si Reo upang tingnan kung ano ang nangyayari, nakita niya ang isang malaking lobo na nakatingin sa kanya. Ang lobo ay kumikinang ng maliwanag, at pagkatapos ay pansamantalang nabulag ng liwanag si Reo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari dahil napapalibutan siya ng apat na demi-human na babae na nag-iisip na pumunta siya rito para saktan sila. Sinusubukan ni Reo na makipag-usap sa kanila, ngunit hindi sila nakinig at sa halip ay sinimulang salakayin siya. Ginagamit niya ang kanyang salamangka upang pagalingin ang kanyang paningin, at sinusubukang ipaliwanag na wala siyang ibig sabihin na masama habang nagtatanggol laban sa mga pag-atake. Ang pinuno ng grupo ay handang makipag-usap sa kanya, ngunit dalawa sa mga babae ang nahanap si Leila sa loob ng tolda. Iniisip nila na dinukot siya ni Reo at pinatulog sa kanyang mahika, at nagpapagalit iyon sa lahat. Galit na inatake siya ng babaeng lobo, hindi siya binigyan ng pagkakataong ipaliwanag na siya ay isang mabuting tao. Sinabi nila sa kanya na siya ay arestuhin at tatanungin hanggang sa magising ang babae, at iniisip ni Reo na kung siya ay may kamalasan para sa bawat oras na siya ay inakusahan ng isang pandurukot pagkatapos na iligtas ang isang babae, magkakaroon siya ng dalawang kamalasan, na hindi marami ngunit kakaiba na ito ay nangyari ng 2 beses. Habang patuloy na nagtatanggol sa sarili, bigla niyang nakitang naipit ang kanyang paa sa isang magic spell na ginamit ng isa sa mga babae, at pagkatapos ay natambo siya ng isang magic blast.
Sa kanyang mga panaginip, natagpuan ni Reo ang kanyang sarili na lumulutang sa isang makulay na asol na dagat, at ang ethereal na babae ay kasama niya. Tinanong niya kung sino siya, at wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman, alam niya na siya ay kay Reo lamang, at sa lalong madaling panahon sila ay muling magsasama. Niyakap siya nito at saka naglaho. Nakita tuloy ni Reo ang imahe ng kanyang crush mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinimulan niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanyang pagtulog habang siya ay nakatali sa isang kama, kasama ang dalawang demi-human na babae na nanonood sa kanya. Sa sandaling siya ay nagising, si Leila ay pumasok sa pinto at tumalon sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, umiiyak na natatakot siya kapag hindi niya ito nahanap pagkagising. Bigla siyang nag-alala nang makita siyang nakagapos, at sa sandaling iyon, ang mga babae kahapon ay pumunta sa silid kasama ang isang elder. Napagtanto ng matandang babae ang sitwasyon sa isang sulyap, at humingi ng paumanhin kay Reo para sa paraan ng pagtrato sa kanya ng mga babae. Lumuhad din ang mga babae para humingi ng tawad, at sinabi ni Reo na ayos lang dahil neresolba na ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi sa kanya ng matandang babae na bukas, magtitipon ang lahat ng elders upang bigyan siya ng formal na paghingi ng tawad, at kailangan niyang manatili sa silid na ito ngayong gabi. Inutusan niya ang mga babae na palayain siya sa kanyang mga tanikala, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magpahinga ng mabuti habang siya ay umalis upang maghanda para sa iba pang mga bagay. Kinabukasan, dinala siya ng matandang babae para makipagkita sa dalawa pang elders. Umakyat sila ng hagdan sa paligid ng isang malaking puno, na namumutla pa rin kung ihahambing sa napakalaking isa sa malayo. Tinanong ni Reo ang babae tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na ito ang World Tree. Ipinaliwanag niya na ang isang mataas na antas ng ilusyon na salamangka ay inihagis dito upang walang makakakita nito nang walang sapat na kaalaman sa mga sining ng espiritu. Napagtanto niya na ang kakaibang paraan ng magic na ginagamit niya ay talagang tinatawag na spirit arts. Sa pamamagitan nito, narating nila ang silid ng konseho kung saan nakilala nila ang isang matandang elf at isang dwarf. Ang tatlong matatanda ay yumuko sa isang formal na paghingi ng tawad, at sinabi ni Reo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gusto ng mga matatanda na bayaran siya sa kanilang mga pagkakamali at sa pagpapalaya din kay Lele, ngunit hindi nila alam kung ano ang gusto ng isang tao. Gusto lang ni Reo na kunin nila si Lele sa ilalim ng kanilang pangangalaga, ngunit dahil naging malapit na ito sa kanya, hiniling nitong manatili muna sa nayo ng ilang panahon. Ang mga matatanda ay higit na masaya na tanggapin siya at itinanong kung may kailangan pa siya. Hiniling ni Reo sa kanila na turuan siya tungkol sa spirit arts pati na rin ang ilang karaniwang kaalaman tungkol sa demi-humans, at masaya silang sumang-ayon. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang may berdeng buhok na espiritu sa silid, at ang mga matatanda ay mabilis na yumuko sa kanya. Ipinaalam nila kay Reo na ang green-haired girl na ito ay si Daisy, ang espiritu ng World Tree, na sinasamba na parang diyosa ng lahat sa kanilang nayon. Medyo kuryo si Daisy kay Reo, dahil nararamdaman niya ang presensya ng isang espiritu sa loob niya. Tinanong niya kung gumawa siya ng kontrata sa anumang espiritu, at sinabi ni Reo na wala siyang natatandaan na ganoon. Nagpa siya si Daisy na tingnan siya ng mabuti, at hinawakan ang kanyang mukha upang makita ang loob ng kanyang kaluluwa. Namangha siya nang ipaalam nito sa kanya na mayroong hugis tao na espiritu sa loob niya. Nagulat ang lahat, at tinanong ni Reo kung ito ay isang malaking bagay. Ipinaliwanag ni Daisy na tanging ang pinakamataas at pangalawang pinakamataas na uri ng espiritu ang maaaring magkaroon ng anyo ng tao. Siya mismo ay isang pangalawang pinakamataas na uri ng espiritu, ngunit siya ay itinuturing na parang isang diyosa. Naniniwala siya na ang espiritong natutulog sa loob ni Reo, ay maaaring isa sa 6 na ultimate spirit na nawala pagkatapos ng digmaan sa mga demonyo maraming siglo na ang nakararaan. Tinanong ni Reo kung iyon ay isang problema, at ipinaliwanag ni Daisy na ang tanging bagay na nawala sa kanya pagkatapos gumawa ng isang kontrata na may espiritu ng antas na iyon ay ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika, at lahat ng iba ay nananatiling pareho. Gayunpaman, binabago nito ang lahat para sa mga taga-nayo na sumasamba sa mga espiritu. Sinabi ng tatlong matatanda kay Reo na ituturing nila siyang isang santo mula ngayon, at bibigyan siya ng espesyal na pagtrato. Tinanggap ito ni Reo at pumunta sa kanyang bagong marangyang tahanan, kung saan sabik na naghihintay sa kanya si Leila.
Naroon din ang mga babaeng umatake sa kanya, at sinabi nila sa kanya na tatubusin nila ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pamumuhay kasama niya at paglilingkod sa kanya sa lahat ng mayroon sila. Hindi komportable si Reo sa ideya. Pagkatapos, dumating doon ang matandang babae at ipinaliwanag na nais nilang matuto ang mga babae tungkol sa mga tao, kaya dapat niyang hayaan silang manatili sa kanyang bahay. Gayun din, sinabi niya sa kanya na si Lele ay dapat magkaroon ng ibang mga tao na maaari niyang handgun, at nagpa siya si Reo na hayaan ang mga babae na manatili sa kanya. Kasabay nito, hindi kalayuan sa kagubatan, ang misteryosong lalaki na nagpadala ng Minotaur para sugurin si Reo ay pumasok sa kuweba ng isang wyvern at kasama niya ang bagong recruit sa kanyang hukbo. Ninakaw niya ang itlog ng wyvern, sinabi sa bagong recruit na gagamitin nila ito para palakasin ang kanilang hukbo, ngunit iba ang kanyang tunay na motibo. Samantala, pumunta sina Reo at Lele kay Daisy para basbasan niya sila ng kiss at officially na tinatanggap sila bilang mga miyembro ng Nayon. Kapag tapos na, magsisimula na ang party. Lumapit ng mga babae kay Reo, sinusubukang lasingin siya, at dumudulad sa kanyang pangibaba, ngunit maingat niyang tinatrato ang mga ito. Ang mga babae ay kailangang kumuha ng mas maraming inumin, at pagkatapos ay ang matandang babae ay dumating doon. Pinag-uusapan nila kung paano naging bahagi ng Nayon si Lele ngayon, at sinabi ni Reo na magiging mahirap na sabihin sa kanya na aalis siya sa Nayon bukas. Ang matandang babae ay nagbibigay sa kanya ng kanyang mga pagpapala, at inihatid niya si Lele sa paglalakad habang ang Nayon ay nag-e-enjoy sa pagdiriwang. Tinanong niya siya kung gusto niyang manirahan dito, at kinumpira ito ni Lele. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Reo na malapit na siyang umalis sa Nayon, at sinabi ni Lele na sasama siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Reo na hindi niya siya maaaring isama dahil ang landas sa unahan ay lubhang mapanganib at hindi alam. Tumatakbong umiiyak si Lele, at naiwan si Reo mag-isa. Kasabay nito, naramdaman ni Daisy na pumasok ang ilang wyvern sa barrier na inilagay sa paligid ng puno. Agad siyang nagtakda ng isang koponan upang hanapin ang sanhi ng kaguluhan sa mga babae, na nakahanap ng recruit na may wyvern egg. Samantala, ang misteryosong lalaki ay nasa loob ng wyvern cave na ninanakaw ang lahat ng kanilang mga itlog, habang sila ay lumabas upang maghanap ng isa lamang. Hinarap ng mga babae ang lalaki, tinanong kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa kanilang teritoryo. Na-curious din sila tungkol sa malaking itlog, ngunit sa halip na sagutin ang kanilang mga tanong, kinuha niya ang griffin at lumipad sa direksyon na sinabi sa kanya ng kanyang amo, na siyang direksyon ng Nayon. Inaatake siya ng mga babae, ngunit hindi nila siya nagawang ibagsak. Sa halip, dumating doon ang grupo ng mga wyvern at nakiisa sa labanan. Nagpa siya ang mga babae na maghiwa-hiwalay at pigilan ang mga wyvern na atakihin ang Nayon, ngunit pagkatapos ay gumamit ang mastermind ng magic artifact para tapusin ang recruit dahil tapos na ang kanyang tungkulin. Nahulog siya mula sa wyvern at bumagsak sa lupa malapit kay Lilith na pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nangilabot siya nang makita ang isang nasawi na katawan, at isang basag na itlog na may isang sanggol na nakahandusay na nasa kritikal na kondisyon. Bago niya makita kung ano ang nangyayari, ang itim na wyvern ay umabot doon, at si Leila ay sumisigaw sa takot. Kasabay nito, nakarating si Reo sa Nayon kung saan nadatnan niyang nagpanik ang lahat at nagmamadaling pumunta sa kanilang ligtas na bahay. Hindi niya nakita doon si Lele at tinanong niya ang dwarf elder kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa wyvern at pag-atake, at pagkatapos ay biglang, narinig ni Reo ang sigaw ni Lele. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya habang sinusubukan ng isa sa mga demi-human na babae na protektahan si Lele. Nagpatawag siya ng espiritu ng lobo at espiritu ng leon para sumugod sa wyvern gamit ang mga blast ng yelo at apoy. Sa pag-aakalang ito ay nanghihina na, inatake niya ito gamit ang kanyang martilyo ngunit napalihis ito ng mga pakpak ng wyvern. Sinabi niya kay Lele na hindi nila maaaring hayaang maabot ng wyvern ang Nayon, kaya sinimulan nilang guluhin ito. Gayunpaman, ang daanan ni Lele ay nahorang ng isang bumabagsak na puno, at natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makaiwas sa fire breath ng wyvern. Sa kabutihang palad, dumating si Reo sa oras at inatake ang wyvern upang protektahan siya. Dinala niya siya sa kaligtasan at pagkatapos ay sumugod sa itim na wyvern. Nagawa niyang hampasin ito gamit ang kanyang mga kamay, at nagpa siya ang wyvern na atakihin siya ng fire blast. Kinansela ni Reo ang unang round gamit ang wind magic, ngunit muling inihahanda ng wyvern ang fire blast.
Sa pagkakataong ito, nagpaputok si Reo ng bowl ang apoy sa loob ng bibig nito, at pagkatapos ay tinamaan ng malakas ang ulo nito upang manatiling tikom ang bibig habang sumasabog ang bowl ang apoy sa loob. Sa combo attack na ito, pinapaslang niya ang Wyvern, na pumunta dito para lang kunin ang anak nito, pero syempre, walang sino man ang nagbibigay ng masama tungkol doon. Ang iba pang mga Wyvern ay umatras nang makitang pinaslang ang kanilang pinuno, at bumalik ang kapayapaan sa nayon. Ang natitirang mga scout at mandirigma ay nakiisa rin kay Reo, at bumalik sila sa nayon. Kinabukasan, napagtanto ni Leila ang katotohanang iiwan siya ni Reo. Sinabi niya sa kanya na lagi niyang alam na aalis siya, ngunit natatakot siya na hindi na siya babalik. Umiiyak siya at niyakap si Reo habang ipinangako nito na babalik ito sa kanya. Sinabi ni Reo sa kanya na pupunta siya sa tinubuang bayan ng kanyang mga magulang, isang lugar na hindi niya alam. Bilang kapalit, nagpa siya si Leila na sabihin sa kanya ang kanyang sikreto. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa muling pagkakatawang tao sa mundong ito, iniisip na hindi siya maniniwala sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Reo na siya ay pareho sa kanya. Nabigla siya sa narinig, at sinabi ni Reo na hindi niya sinabi sa kanya ang totoo kanina dahil ayaw na niyang mabuhay muli sa nakaraan. Nangako si Leila na magiging malakas siya habang hinihintay siya rito. Oras na para magpaalam si Reo. Binigyan siya ng Dwarf Elder ng isang espesyal na espada at isang balabal na ginawa mula sa balat ng isang wyvern na kanyang natalo. Binibigyan siya ng mga elves ng iba't ibang potion at gamot, habang binibigyan siya ng mga beast folk ng pagkain at inumin. Sinabi ni Reo na ito ay labis para sa kanya upang dalhin, at pagkatapos ay binigyan siya ng Elf Elder ng isang espesyal na pulse ares na nagsisilbing isang mahiwagang kagamitan sa imbakan. Nagpapasalamat si Reo sa lahat, at nangako na tatakbo siya kung sakaling kailanganin ng mga ito ang kanyang tulong bago mabilis na tumungo sa kanyang layunin. Matapos maglakbay ng mahigit 2 linggo, nakarating na rin si Reo sa isang nayon na tinatawag na Yugumo kung saan nanggaling ang kanyang ama at ina. Nilampasan niya ang palayan at nakita niyang lahat ay may itim na buhok na katulad niya. Nakita niya ang 2 babae at tinanong sila kung maaari niyang makilala ang pinuno ng nayong ito. Ang isa sa mga babae, na nagngangalang Rian, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang lola ang pinuno ng nayon at isinama siya, habang ang kanyang kaibigan na si Seo ay basang-basa gaya ng palayan na kanyang pinagtatrabahuhan nang makita niya si Reo. Hindi nagtagal, nakarating si Reo sa bahay ng matandang babae, na tinanggap siya at pagkatapos ay nagtanong sa kanyang negosyo. Sinabi sa kanya ni Reo na dati nang nakatira ang kanyang mga magulang sa lugar na ito maraming taon na ang nakararaan, at sinisikap niyang malaman kung may pamilya siya rito. Nang marinig ng matandang babae ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, agad niyang sinabihan ang kanyang mga apo na bumalik sa bukid dahil ayaw niyang marinig nila ang kanilang usapan. Nagrereklamo si Rian na nagiging kawili-wili ang mga bagay habang papalabas siya kasama ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, hiniling ng matandang babae kay Reo na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay nasawi noong siya ay sanggol pa, at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanya hanggang sa siya ay pinaslang ng isang umaatake. Sinabi ni Reo na nangako siyang babalik sa nayon kasama ang kanyang ina, at ang tanging magagawa niya ngayon ay bigyan sila ng maayos na libing sa kanilang sariling bayan. Matapos marinig ito, ang matandang babae ay nagbalita ng nakakagulat na balita kay Reo. Sinabi niya na siya ang ina ng kanyang ama at ang kanyang lola. Tungkol naman sa libing, sinabi niyang matagal na nila itong ginanap at ang parehong mga magulang ni Reo ay may mga puntod dito. Dinala niya siya sa mga libingan sa gilid ng burol, at pagkatapos magbigay ng respeto, ipinaliwanag niya na ang mga magulang ni Reo ay kailangang umalis sa nayon para sa ilang lihim na dahilan. Gumawa sila ng mga libingan para sa kanila dahil hindi nila inaasahan na sila ay babalik. Hindi niya masabi kay Reo ang dahilan sa ngayon ngunit sinabi niya na kung mananatili siya sa nayon, maaaring makahanap siya ng magandang panahon para sabihin sa kanya ang lahat tungkol dito. Nagulat si Reo, ngunit habang iniisip niya kung paano ang matandang babae sa kanyang lola, nagpa siya siyang manatili sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang nagising at tinulungan ang kanyang lola at ang kanyang pinsan na si Rian sa paghahanda ng almusal. Kailangan nila ng mas maraming tubig para sa nilaga dahil may mga bisita sila, at sinabi ni Rian na maaari siyang kumuha ng tubig sa lalagyan na kanilang pinupuno gamit ang spirit arts.
Nagulat si Reo nang marinig na magagamit din nila ang spirit arts, at ipinakita niya ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagtawag ng mainit na tubig. Maya-maya, sumama sa kanila sa almusal sina Seo at ang kanyang kuya na si Shinjo. Habang si Shinjo sa una ay medyo nag-iingat kay Reo, agad siyang bumigay habang kumakain ng masarap na pagkain na niluto niya. Pagkatapos nito, sinabihan ng matandang babae si Shinjo na dalhin si Reo sa village hunter para makatulong siya. Tinanong ni Shinjo kung may pakinabang sa fight ang isang lalaking marunong magluto, ngunit sinabi sa kanya ng matandang babae na maaaring napakalakas ni Reo kumpara sa kanya. Dinala siya ni Shinjo sa Pangangaso kung saan ipinakita ni Reo ang kanyang husay sa pamamagitan ng araw at palaso, na nagpapaselos kay Shinjo, at nagsimula siyang kumilos ng malamig sa kanya. Pagkatapos ng Pangangaso, nakita ni Reo ang kanyang sarili na medyo marumi, kaya nagtayo siya ng isang paligan para sa kanyang sarili ngunit hinahayaan ang lahat na gamitin ito. Habang ito ay nagpapasaya kina Rian at Seo, si Shinjo ay lalong naasar. Patuloy na nag-aambag si Reo sa nayon, at pagkaraan ng ilang buwan, habang inaani ang mga pananim, tinanong siya ng kanyang lola kung magiging bantay ba siya kapag dinala nila ang kanilang mga pananim sa lungsod upang ibenta, at tinanggap niya ang trabaho. Sa sandaling iyon, narinig at nakita niya ang ilang mga taga-nayon na tumatakbo para makipag-away sa pagitan ng tatlong lalaki mula sa ibang nayon kay Shinjo. Ang pinuno ng grupo ay anak ng chief ng kalapit na nayon, at mukha siyang sertipikadong talunang lalaki sa paraan ng pagtingin niya kay Rian at Seo. Sinabihan siya ni Shinjo na umatras, ngunit patuloy siyang tinutuyan ng lalaki sa pagsasabing mukhang tama ang kanyang kapatid para sa pag-aani. Agad na sumuntok si Shinjo para lang mapatigil at masakal ng lalaki bago pa niya masabi ang ice cream yummy ice cream good. Dumating doon ang lola ni Reo at sinabihan ang lalaki na huminto. Sinira niya ang laban at sinabihan siyang manatili sa isa sa mga guest house sa gilid ng nayon, habang inaayos ang kanyang sirang karwahe. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang lumabas ng guest house nang walang pahintulot. Sumang-ayon ang lalaki at umalis, ngunit sinabihan ng matandang babae ang lahat na manatiling magbantay dahil hindi nila ito lubos na mapagkakatiwalaan. Hiniling sa kanya ni Shinjo na hayaan si Seo na manatili sa kanila ngayong gabi dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Samantala, nilagpasan ng lalaki si Reo at sinubukang sipin siya ng walang ibang dahilan kundi dahil siya ay isang talunan. Imbes na gawin ang anumang bagay kay Reo, sumakit ang paa niya at natamba. Nang maglaon, dumating ang inspektor ng buwis sa nayon upang suriin ang mga ani, at ipinakita siya ni Reo sa paligid. Sa gabi, ang tatlong lalaki ay pumasok sa silid ni Rian at Seo upang guluhin sila, ngunit naglagay si Reo ng isang mahiwagang bato upang makita ang sinumang nanghihimasok. Kaya mabilis siyang pumunta doon para pigilan sila. Habang nakikita niya ang lalaki na nagbabantang susuntukan si Rian, ang mga eksena ng pagkasawi ng kanyang ina ay pumasok sa kanyang isipan, at siya ay nilamon ng galit. Inatake niya ang magkabilang crony bago siya atakihin ng pangunahing lalaki. Madali niya itong inihagis sa pader at sinuntok ng malakas bago pinigilan ng tax inspector. Nilapitan niya ang taong nasuntok upang hindi siya masawi, at nagpadala ng salita sa lungsod na tumawag ng mga sundalo para arestuhin siya. Nagpapasalamat si Rian at Seo kay Reo sa kanyang ginawa, ngunit hindi siya kinabahan sa kanyang mga kilos at galit na hindi niya alam na nasa loob niya pa rin. Kinabukasan, nakakulong ang tatlong lalaki sa isang selda habang naghahanda ang tax inspector na ipadala sila sa kulungan sa kabisera. Nagpasalamat sa kanya ang lola ni Reo at hiniling sa kanya na maghatid ng liham sa kanyang ama. Kalaunan, si Reo at iba pa ay umalis sa nayon upang ihatid ang kanilang mga ani sa kabisera. Naglalakbay sila kasama ang inspektor ng buwis sa ilang distansya at pagkatapos ay humiwalay ng landas upang marating ang kabisera ng kaharian. Dito, ang kabisera ay diretso mula sa isang Japanese historical drama, at habang ang iba ay nananatili sa isang guest house, isang village hunter ang nagsasama kina Reo at Shinjo upang tuklasin ang lungsod. Kumain sila ng ramen, at pagkatapos ay nagpasalamat si Shinjo kay Reo sa pagligtas sa kanyang kapatid. Sinabi niyang gusto din niyang kumain ng masarap na ramen ang kanyang kapatid, pero medyo nag-aaway sila nitong mga nakaraang araw, kaya hindi pa sila nagkakausap. Kaya, ginagawa ni Reo ang gawain at kinuha si Seo para sa pamimili. Binilhan niya siya ng magandang hairpin, at sinabihan ng shopkeeper si Seo na kumilos kay Reo sa lalong madaling panahon dahil nararamdaman niya na magkakaroon siya ng maraming kompetisyon.
Habang naglalakad sila sa palengke, namataan nila ang isang tulisan na sinusubukang dukutin ng isang babae sa sikat ng araw habang pinipigilan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pagbabantay. Pumasok si Reo upang iligtas ang araw, pinatumba ang magnanakaw at nasalo ang babae sa isang mabilis na galaw. Ang babaeng samurai ay nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang Panginoon, at ibinigay na lamang ni Reo ang babae sa kanya. Nakita ni Reo ang ilang gwardya na paparating, ngunit ayaw niya ng gulo, kaya hinawakan niya ang kamay ni Seo at tumakbo palayo bago dumating ang mga gwardya. Sa paglaon, narating nila ang kanilang quarters, kung saan binibigyan sila ng lahat ng tingin habang nakikita nila ang bagong hairpin sa buhok ni Seo. Ayaw ding makisali ni Reo dito kaya nagligpit na siya ng mga gamit nang biglang dumating doon ang tax inspector kasama ang papa niya. Sumama sa kanila si Reo upang mag-usap ng pribado, at sinabi sa kanya ng matandang lalaki, si Gary, at ng kanyang asawa na sila ay dating mga lingkod ng kanyang ina, na talagang kabilang sa maharlikang pamilya ng bansang ito. Sobra na ito para tanggapin ni Reo, at iniisip niya kung nagsasabi ba sa kanya ang lalaki ng totoo. Ipinagpatuloy ni Gary ang kwento, sinabi kay Reo ang tungkol sa kanyang ama. Sumunod, ang kanyang ama ay isang ordinaryong sundalo lamang na nagpakita ng mahusay na kasanayan sa isang digmaan 20 taon na ang nakalilipas, at bilang gantimpala sa kanya, ginawa siyang maharlika ng hari. Siya ay itinalaga upang bantayan ng ina ni Reo, ang prinsesa, at hindi nagtagal ay nagmahalan sila. Kasabay nito, natapos ang digmaan sa kanilang kalapit na bansa, at ang prinsipe, na dumating upang makipag-ayos ng kapayapaan, ay agad na nahulog sa ina ni Reo. Sama-sama, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa kalaliman ng gabi upang dukotan siya. Habang ang mga planong iyon ay nabigo ng ama ni Reo, nagalit ang prinsipe dahil nasawi ang isa sa kanyang mga kasamahan. Ipinahayag niya na magkakaroon lamang ng tigil labanan kung mapapangasawa niya ang prinsesa, at mapaslang ang bodyguard niya. Ang lahat ay galit na galit dito, at upang iligtas ang kanyang anak na babae mula sa isang kakilakilabot na kapalaran, inayos ng hari na makatakas siya sa lungsod ng palihim kasama ang kanyang kasintahan. Mula noon ay wala na silang kontak sa kanila, ngunit nang makuha ng matanda ang sulat mula sa lola ni Reo, napagtanto niyang si Reo ang kanilang prinsipe. Naging emosyonal ang matanda habang hinihiling niya kay Reo na pumunta sa palasyo bukas para makilala niya ang hari at reyna, at malugod na pumayag si Reo. Kinabukasan, binisita niya ang hari at ang reyna, na talagang masaya na makita ang kanilang apo. Hiniling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang higit patungkol sa kanyang mga magulang, at sinabi sa kanila ni Reo na sila ay nasawi na. Alam na ito ng matandang mag-asawa, at tinanong nila si Reo kung paano sila nabuhay at kung paano sila nasawi. Sinabi sa kanila ni Reo na hindi man lang niya nalaman kung paano nasawi ang kanyang ama, ngunit ang kanyang ina ay pinaslang sa harap niya mismo. Ang matandang mag-asawa ay natakot at nagtanong kung sino ang gumawa nito. Sinabi sa kanila ni Reo na ito ay isang lalaki na tinatawag na Lucio, na kapareha ng kanyang ama mula sa kanyang mga araw ng pakikipagsapalaran. Marami rin siyang naitulong sa kanila pagkatapos ng kanyang pagpanaw, kaya nagtiwala sa kanya ang ina ni Reo. Isang araw, habang siya ay namamalengke, nakita ni Lucio si Reo, na naglalaro mag-isa sa bahay. Sinipa niya ito at saka pinainom ng lason. Nang makarating doon ang kanyang ina, sinubukan niyang iligtas si Reo, ngunit dinaig siya ni Lucio at pinaslang siya. Iyon ang huling nakita ni Reo bago siya nawalan ng malay, at nang magising siya, itinapon siya sa mga slums. Sinabi niya sa hari at reyna ang tungkol sa kanyang buhay sa mga slums, at pagkatapos ay ang kanyang buhay sa paaralan sa madaling sabi. Naging emosyonal sila sa pagdinig ng lahat ng ito, at pagkatapos ay tinanong si Reo kung napupuot siya sa kanila. Sinabi ni Reo na hindi sila kinasusuklaman ng kanyang ina, at sa halip ay nagpapasalamat siya na pinayagan siya nitong pakasalan ang lalaking mahal niya. Sinabi niya na kung mayroon siyang anumang galit sa sino man, ito ay laban kay Lucio, at nanunumpa siyang tatapusin siya ng kanyang sariling mga kamay balang araw. Ang hari pala ay isang Gandhi fan, at sinabi na ang paghihiganti ay hindi ang sagot dahil ito ang magdadala sa kanya sa landas patungo sa madilim na bahagi. Sa kabila nito, hindi natakot si Reo sa paghihiganti para sa kanyang ina, at sinabihan siya ng hari na lumaban sa matandang lalaki, si Gary, na pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Naniniwala siya na si Lucio ay tiyak na isang malakas na tao, dahil inaasahan niya na siya ang pumaslang sa ama ni Reo.
May dahilan kung bakit gusto ng hari na subukan ni Reo ang kanyang mga kakayahan laban sa pinakamahusay na tao na mahahanap niya, upang malaman ang kanyang kakayahan. Tinanggap ni Reo ang hamon at lumabas upang makipag-spar kay Gary, kung saan nakasalubong niya ang babaeng iniligtas niya kanina, na siyang bunsong anak na babae ni Gary. Anyway, magsisimula ang sparring, at si Reo ay sumugod kay Gary, na umiiwas sa kanyang mga pag-atake sa pinakamaliit na margin. Sinabi niya kay Reo na siya ay medyo sanay at hindi pa naabot ang kanyang potensyal. Nagpasalamat si Reo sa kanya, at pagkatapos ay sinimulang itulak siya pabalik sa kanyang walang awa na mga hampas. Nagpa siya si Gary na ipakita sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan, at nagtitipon ng mahika sa paligid ng kanyang espada para sa isang espesyal na pag-atake. Nagpadala siya ng talim ng hangin patungo kay Reo, na sinalungat ito ng kanyang espiritong mahika, na ikinagulat ng matanda. Habang siya ay ginulo, inabot siya ni Reo at itinutok ang kanyang espada sa kanyang leeg, na nanalo sa mock duel sa pamamagitan ng desisyon ng referee. Ang lahat ay humanga, at sinabi ng hari kay Reo na iniisip niyang sanayin siya sa ilalim ni Gary, ngunit mukhang hindi na kailangan. Pagkatapos ay tinanong niya si Reo kung kailangan niya ng anumang bagay mula sa kanyang mga lolo't lola, at sinabi ni Reo na gusto niyang sabihin sa kanyang pinsan, si Rian, ang tungkol sa kanyang kadugo, at binigyan nila siya ng pahintulot. Kinabukasan, bumalik ang grupo sa nayon, at dumiretso si Reo sa puntod ng kanyang mga magulang para sabihin sa kanila na malapit na siyang maghayganti para sa kanila. Sa gabi, sinabi ni Reo at ng kanyang lola kay Rian na siya ay kanyang pinsan, pati na rin ang prinsipe ng bansa. Sinabi sa kanila ni Rian na napakalayo pa ng April para pagtripan nila siya, ngunit nang ihayag ng matandang babae ang mga detalye, naunawaan niya na ito ang katotohanan. Yumuko siya sa harap ni Reo dahil siya ang prinsipe, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang pagiging formal sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Reo sa kanilang dalawa na aalis siya sa nayon sa loob ng ilang buwan dahil mayroon siyang mahalagang misyon na dapat gampanan. Siya ay patuloy na naninirahan kasama ang mga taga-nayon pansamantala, at habang sila ay nagtatanim ng palay isang araw, inihayag niya ang kanyang mga plano kay Seo. Siya ay nasa bingit ng pag-iyak ngunit sa paano man ay itinatago ito mula kay Reo, ngunit napaluhod kaagad pagkarating niya sa bahay. Nang dumating si Shinjo doon at nadatnan siyang umiiyak, galit na galit siya, iniisip na sinaktan siya ni Reo. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Seo na aalis si Reo sa nayon, agad siyang tumakbo para kausapin siya, lumuhad sa harapan niya, nakikiusap sa kanya na huwag umalis sa nayon para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Dumating doon si Seo upang kaladkarin siya palayo, at ang matandang babae ay hindi nagtatanong tungkol sa kung ano ang nangyari. Ang oras ay patuloy na lumilipas, at sinimula ni Seo ang pagsasanay sa kanyang sarili sa spirit arts at physical fitness. Pagkatapos, oras na para sa Harvest Festival, at lahat ay nagsasaya. Habang nakikipag-usap si Reo sa asawa ni Gary, lumapit si Seo sa kanya at tinanong kung maaari silang mag-usap ng pribado. Pumunta sila sa isang lugar na tahimik kung saan ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Reo, ngunit sinabi nito sa kanya na friend lang ang turing niya sa kanya. Sinasabi sa kanya ni Seo na isama siya sa kanyang paglalakbay dahil nagsasanay siya upang tumulong sa kanya. Nagsisimula siyang umiyak habang hinihiling niya sa kanya na hayaan siyang manatiling malapit sa kanya, ngunit humingi ng tawad si Reo dahil hindi niya akalain na mamahalin niya ang sinuman kapag nasa puso pa rin niya ang kanyang crush mula sa kanyang nakaraang buhay. Kinaumagahan, nagpa siya si Reo na umalis sa kanyang paglalakbay bago sumikat ang araw at napansin si Seo na naghihintay na magpaalam sa kanya sa gate ng nayon. Muli siyang naglakbay sa kagubatan ng mga demi-human, kung saan talagang nasasabik si Leyland na makita siya muli. Bumisita rin siya sa mga matatanda at sinabi sa kanila na malapit na siyang maglakbay muli. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang bahay, kung saan ang mga babae mula noon ay nagsimulang makipaglaban para sa kanyang atensyon, ngunit pinananatili sila ni Reo sa isang ligtas na distansya. Gayunpaman, nang magising siya kinaumagahan, nakita niya ang isang magandang babae na natutulog sa tabi niya. Sa palagay niya ay nananaginip siya, ngunit nang maramdaman niya ang pag-ugoy ng kanyang braso, napagtanto niyang hindi ito panaginip. Bumangon siya, at biglang kumapit sa kanya ang babae, na ikinagulat niya. Ang mga babae ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid nang marinig ang kanyang sigaw, at sila ay nabigla nang makita siyang may kasamang isang babae na may kulay rosas na buhok.
Nataranta sila, at sinubukang ipaliwanag ni Reo na kahit siya ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Tinanong siya ni Lele, sino ang babaeng pinatulog mo bago ang sino man sa kanila? Jane Isang siya ni Reo at tinanong kung sino siya. Sinabi sa kanya ng babae na siya ang espiritu kung saan siya nagkaroon ng kontrata, at biglang naging malinaw kay Reo ang mga bagay. Ilang sandali pa, ang espiritu ay nagbihis at tinawag si Reo sa pangalang Haro, na kanyang pangalan bago siya muling nagkatawang tao. Ipinaalam niya sa kanya na hindi niya alam kung ano ang kanyang pangalan, or anumang iba pang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Naaalala siya ni Reo bilang ethereal girl na nagturo sa kanya kung paano gumamit ng spirit magic noong bata pa siya, ngunit hindi rin niya iyon naaalala. Hiniling niya kay Reo na bigyan siya ng isang pangalan dahil siya ay umiiral lamang para sa kanya. Ngunit ang ibang mga babae ay nagtataka kung bakit Haro ang tawag niya sa kanya. Sinabi ni Reo na ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon, at pagkatapos ay biglang nagpa siya ang espiritu na makipag-usap sa kanya ng telepathically. Nagulat si Reo, at pagkatapos ay tinanong siya ng espiritu kung gusto niyang tawagin siyang Reo sa harap ng lahat. Sinabi niya sa kanya na ang anumang pangalan ay maayos, at pagkatapos ay nagpa siya na pangalanan siyang Igsier. Pinapayuhan ng ibang mga babae si Reo na makipagkita kay Daisy, dahil siya mismo ay isang hugis tao na espiritu, kaya't maaari niyang malaman ang higit patungkol sa kanya. Nakipagkita sila sa mga matatanda at kay Daisy, na nagulat nang malaman na hindi naaalala ni Igsiya ang kanyang nakaraan. Tinanong siya ni Daisy kung aling elemental magic ang pinakamaganda niyang ginagampanan, at nakakagulat, sumagot siya na kabisado niya ang lahat ng ito. Nahihirapang paniwalaan ito ni Daisy, at inayos niya ang isang sparring match sa pagitan ni Igsiya at Reo upang makita kung gaano kalakas si Igsiya, dahil hindi pa niya narinig ang isang espiritu na nakakabisado sa lahat ng elemento. Magsisimula na ang sparring session, at nabigla si Reo nang makitang alam ni Igsiya ang bawat galaw niya. Maaari niyang pantayan ang kanyang bilis at lakas at epektibong mahulaan kung ano ang susunod niyang gagawin. Kapag hindi siya nataman sa malapitang labanan, gumagamit siya ng spear arts para atakihin siya mula sa himpapawid, ngunit hinulaan iyon ni Igsiya at pinigilan siya. Sumunod niyang inatake siya ng ice magic, ngunit nawala siya at pagkatapos ay nagpakita sa likuran niya, inatake siya ng parehong ice magic. Sinasalungat ito ni Reo ng bowl ang apoy, at kinopya rin niya iyon. Pagkatapos noon, gumamit si Reo ng malakas na salamangka ng hangin upang palakasin ng isang bagyo, at ginagaya lang ni Igsiya ang kanyang mga galaw, tulad ng dati. Gayunpaman, pinipigilan sila ni Daisy mula sa pag-atake sa isa't isa ng may labis na kapangyarihan kung hindi ay liliparin nila ang nayon. Inamin niya na si Igsiya ay talagang dalubhasa sa bawat elemento, at ang kapangyarihang ipinakita niya ngayon ay dapat na bahagi lamang ng kanyang tunay na lakas. Nagpasya siyang ituro sa kanya ang lahat ng tungkol sa mga espiritu, at tinatanggap din siya ng mga matatanda ng nayon sa kanilang nayon. Kinukuha niya siya sa ilalim ng kanyang gabay, at tinuturuan siya ng lahat tungkol sa mga espiritu sa susunod na 2 buwan. Pagkatapos, gumawa ang Dwarf Elder ng isang portable na bahay para dalhin ni Reo sa kanyang paglalakbay, ayon sa kanyang kahilingan. Natuwa si Reo at ibinunyag niya na hinihintay niyang makumplito ang bahay na ito para makapagsimula siyang muli sa kanyang paglalakbay. Nalungkot si Leila sa narinig, ngunit itinago niya ito kay Reo. Kinabukasan, ang lahat ay nagtipon upang magpaalam, at ang mga matatanda ay muling nagbigay ng kanilang mga regalo kay Reo. Binibigyan nila siya ng isang magic crystal na maaaring mag-teleport sa kanya sa village mula sa anumang lokasyon, at isang magic hikaw na maaaring baguhin ang kanyang kulay ng buhok sa kalooban upang makapag-blend siya sa ibang mga tao. Nagpasalamat siya sa kanila at umalis para sa lungsod kung saan nagsimula ang lahat upang muli niyang makita si Cecilia, na naghihintay pa rin sa kanya na magpadala ng isa pang sulat pagkatapos ng una, kahit na siya ay nakipagtipan sa talunan na si Carlo, na nagpahirap kay Reo sa nakaraan. Samantala, narating ni Reo ang kabisera ng lungsod at nalaman na ito ay mas crowded at mas masigla kaysa karaniwan. Tinanong niya ang isang tindero tungkol sa okasyon, at sinabi lamang niya sa kanya na ang isang kasal sa pagitan ng mga marangal na bahay ay magaganap bukas. Nang gabing iyon, nagpasya si Reo na pumunta sa akademya para bisitahin ang research room ni Cecilia, na binuksan ni Igsiyo para sa kanya. Nagulat siya nang makitang wala na itong laman at natatakot siyang umalis sa akademya.
Ginamit niya ang tulong ni Igzio para ma-hypnotize ang isa pang researcher para sabihin sa kanya ang lokasyon ni Cecilia, at sa takot ni Reo, sinabi niya sa kanya na nasa kastilyo ni Carlo si Cecilia at ikakasal siya bukas. Nagulat si Reo nang malaman ito at hiniling sa mananaliksik na malaman na ito ay isang kasalang politikal na hindi talaga gusto ng pamilya ni Cecilia, ngunit wala silang pagpipilian dahil sa hindi matatag na kalagayang pampulitika ng bansa ngayon. Mabilis na umalis si Reo sa akademya at nagmamadaling pumunta sa kastilyo, ngunit pinapasok muna si Igsia upang imbestigahan ang lokasyon ni Cecilia dahil mahigpit talaga ang seguridad ng palasyo. Nagawa ni Reo na mahanap si Cecilia sa tulong ni Igsia. Nahanap na niya si Cecilia at agad na pumunta sa kwarto nito. Iniisip na lang ni Cecilia ang pangako ni Reo na makikita siya muli na hindi niya natupad. Susunugan na sana niya ang sulat niya nang biglang bumukas ang pinto at lumapit doon si Reo. Hindi niya ito nakilala noong una dahil sa pagbabago ng kulay ng buhok, ngunit nang ibalik ito ni Reo sa normal, tumakbo siya para yakapin siya. Natutuwa siyang makita siya at tinanong siya ng lahat ng uri ng mga katanungan, ngunit pinigilan siya ni Reo sa gitna at ibinalita ang paksa ng kanyang kasal. Nanginginig ang mga kamay ni Cecilia nang marinig niya iyon, at mukhang malungkot siya. Tinanong siya ni Reo kung talagang pumayag siyang pakasalan si Carlo, at sinabi niya rito na pumayag siya dahil tungkulin niya ito sa kanyang pamilya. Sinisikap ni Reo na alamin pa ang kanyang nararamdaman sa bagay na ito dahil hindi siya dapat magpakasal sa taong hindi siya magiging masaya. Sinabihan siya ni Cecilia, tinanong kung papakasalan siya nito, at naiwan si Reo na tulale. Sinabi na lang ito ni Cecilia na biro lang at pagkatapos ay sinabi kay Reo na natutuwa siyang dumating ito, ngunit oras na para umalis siya. Tinulak niya siya palabas ng pinto at nagsimulang umiyak ngunit hindi nasisiyahan si Reo. Nagpa siya siyang alamin ang dahilan kung bakit ikakasal si Cecilia kay Carlo, at sinabi ni Igsia na tutulungan siya nito. Kinabukasan, naghihintay siya sa karamihan, na nag-aabang ng oras para dumaan ang prosesyon ng kasal sa harap nila. Nang dumaan ang karwahe sa harapan nila, pinadalhan ni Reo si Igsia para makipag-usap sa telepatiko kay Cecilia, na napaiyak nang makita si Reo sa karamihan. Hindi niya gustong makita siyang ganito, ngunit habang tinatanong niya kung bakit pumunta rito si Reo, wala siyang natanggap na anumang tugon. Sa tingin niya ay imahinasyon lamang niya iyon, at habang humihinto ang karwahe, nagpa siya siyang baliwalain ang kanyang emosyon at maging isang papel na tumutupad lamang sa kanyang tungkulin. Gayunpaman, nang hahawakan na niya ang kamay ni Carlo, sinimulan ng mga gwardya na sigawan si Reo na huminto habang dumiretso ito kay Cecilia. Sinusugod ni Reo ang mga gwardya at pinalipad sila. Inaatake siya ng mga salamangkero, iniiwasan niya ang kanilang mga spell at tumalon sa ibabaw nila. Gumagamit ang mga elite na gwardya ng mga magic enchantment para labanan siya, at inutusan sila ni Carlo na tapusin ang nanghihimasok. Ipinagmamalaki niya kung paano hindi magpapatalo ang kanyang mga elite na gwardya sa sinuman, ngunit mabilis silang tinalo ni Reo at pagkatapos ay pinatumba siya ng suntok sa kanyang bituka. Nagulat si Cecilia, ngunit bago pa niya masabi ang anumang bagay, kinuha siya ni Reo na bihag. Nagpanik ang lahat, at kahit si Cecilia ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sinabi ni Reo sa kanya na ang lahat ng ito ay isang act lamang at siya ay pumunta dito upang malaman ang kanyang tunay na damdamin. Alam niyang halos pinagbabantaan ni Carlo ang kanyang pamilya para sa kasal na ito, at hindi iyon maitatanggi ni Cecilia. Matapos subukang itago ang mga bagay kay Reo, telepatikong sinabi niya sa kanya na hindi siya masaya sa kasal na ito. Sinabi ni Reo na kung bibigyan niya siya ng utos, ilalayo siya nito sa kasal na ito, kung saan walang makakahanap sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na walang masamang mangyayari sa kanyang pamilya or ama, at hiniling ni Cecilia na kunin siya nito. Kaya, ginawa iyon ni Reo, ngunit hindi bago sampain si Carlo at sabihin na ipapahiya niya siya sa harap ng buong mundo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanyang asawa. Tumakas siya kasama si Cecilia, tumalon sa mga gwardya at hinaharangan ang pag-atake ng mga mage. Di nagtagal, sinundan siya ng isang unit ng mga elite na sundalo na nakasakay sa griffins, kaya pumuslit siya sa isang eskinita kung saan ibinigay niya si Cecilia kay Igsia at sinabihan siyang ilabas siya sa kaharian habang gumaganap siyang decoy. Muli siyang tumungo sa rooftop, at pinasunod ang mga lumilipad na kabalyero para salakayin siya habang pinatumba ang sinumang gwardya na maaaring humahabol kina Igsia at Cecilia. Nagsimula siyang mabigla sa dami ng mga gwardya nang biglang pumasok ang pinakamalakas na swordsman sa kaharian na si Aldo.
Nagpasya siyang harapin si Reo dahil walang silbi ang ibang mga sundalo laban sa kanya. Inilabas niya ang kanyang magic sword at sinimulang salakayin si Reo, na agad na nakilala ang kanyang lakas at nagpas siyang humarap dito ng ligtas, sinusubukan na patuloy na umiwas at harangan ang kanyang mga pag-atake habang tinutulak siya pabalik ng mga suntok at sipa, dahil ayaw niyang tapusin siya. Itinuring ito ni Aldo bilang kawalang galang at nagpa siya na ilabas ang tunay na kapangyarihan ng kanyang magic sword. Ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Reo, na sumisira sa lahat ng bagay sa landas nito, ngunit walang bakas ni Reo na natitira. Naisip ni Aldo na maaaring nakaligtas siya at inutusan ang kanyang mga sundalo na patuloy na hanapin siya, ngunit ginamit ni Reo ang kalituhan upang tumakas kina Igsia at Cecilia. Sa labas ng kabisera, pinasalamatan niya si Igcio para sa kanyang tulong at niyakap si Cecilia, ngunit bago pa sila makagalaw, ang mahiwagang sinag ng liwanag ay sumabog mula sa langit at biglang sumigaw si Igcio kay Reo upang iligtas sila. Hindi alam ni Reo kung ano ang kanyang pinag-uusapan, ngunit tumakbo siya sa direksyon upang makahanap ng isang grupo ng mga tulisan na dumukot sa ilang mga babae. Pinapaslang niya ang bawat isa sa kanila dahil sa purong galit at iniligtas ang mga babae. Mayroon silang mga device tulad ng mobile phone mula sa modern-day Japan, na ikinagulat niya, at nagsasalita din sila ng Japanese. Mabilis niyang napagtanto na na-teleport sila sa mundong ito at nagtanong kung may iba pa ba bukod sa kanila. Itinuro nila ang isa pang bagon, at nang pumasok si Reo sa pinto, napatulala siya nang makitang lumabas ang crush niyang si Mia noong bata pa siya. Nang makita siya sa harap niya, biglang naalala ni Reo ang isang pangako noong bata pa sila na magpapakasal sa isa't isa paglaki nila. Upang matupad ang pangakong iyon, nagsumikap si Reo at pumasok sa prestihiyosong high school na pinasukan ni Mia. Nakita niya siya sa unang araw ng paaralan mismo, ngunit bago niya ito makausap, isang gwapong lalaki na nagngangalang Takito ang lumapit sa kanya. Medyo palakaibigan siya sa kanya, at nang makita kung paano tratuhin ang isa sa mga kaibigan ni Mia na parang third wheel, napagtanto ni Reo na nakalimutan na niya ang kanilang pangako. Pinagmamasdan niya lang silang tatlo na naglalakad palayo ng may mabigat na loob. Samantala, nakita ni Mia, Takito at ng third wheel ang dalawang magkapatid na medyo malapit sa kanila. Pupunta na sila sa isang kafe para ipagdiwang ang pagsisimula ng bagong school year, nang biglang magpakita ang dalawang magkapatong na magic circle sa kanilang mga paa, na nag-teleport sa kanila sa iba't ibang lokasyon sa mundo ng pantasya. Pinagmamasdan ni Reo at ng kanyang mga kasamang babae ang mga light pillars mula sa malayo, habang si Mia ay nasa gitna ng kawalan kasama ang magkapatid, kung saan sila dinukot ng mga tulisan. Narating ni Reo ang kanilang lokasyon kasunod ng mga kahilingan ni Igcio, at nakakita ng berdeng hamog na pumupuno sa lugar. Napagtanto niya ang ilang uri ng spatial magic na ginamit dito, at pagkatapos ay bigla niyang nahanap ang smartphone ni Mia, na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Samantala, inilagay ng mga tulisan ang magkapatid sa isang kariton na ipapadala sa isla ng Epson, at ang kanilang amo, na may 360-degree na larangan ng paningin, ay isinama si Mia sa kanya upang maipasa niya siya sa kanyang mga tauhan. Sinusubukan nilang lumaban, ngunit hindi naririnig ng mga tulisan ang alinman sa kanilang mga pagsusumamo. Higit pa rito, hindi nila maintindihan ang kanilang wika at hindi alam kung saan sila dadalhin. Sa kabutihang palad, nakita ni Reo ang usok na tumataas mula sa kanilang campsite at mabilis na nakarating doon. Inaalerto ng mga tagabantay ang iba na maghanda para sa labanan, at maglagay ng mga kurtina sa paligid ng mga kulungan upang maprotektahan ang kanilang mga produkto mula sa pinsala. Tinanong ni Reo ang amo ng mga tulisan tungkol sa may-ari ng smartphone, ngunit sumagot siya na wala siyang alam tungkol dito. Ayaw makipag-away ni Reo sa kanila kapag nagmamadali siya. Maya-maya, narinig niyang sumisigaw ang babae para humingi ng tulong. Nagulat si Reo dahil nagsasalita siya ng Ingles at hindi ang wika ng mundong ito. Sinabi niya sa pinuno ng mga tulisan na ang babae ang kanyang hinahanap, at hiniling sa kanya na ibigay ito. Sinabihan siya ng tulisan na isipin ang sarili niyang negosyo, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na sipin siya sa pamamagitan ng puwersa. Napagtanto ni Reo na alam ng mga magnanakaw dito ang halaga ng pagtutulungan dahil tila sila ay kumikilos ng sama-sama, ngunit hindi iyon makakapigil sa kanya. Naghahanda siyang lumaban, madaling nakaiwas sa unang pag-atake mula sa mga tulisan. Isang lalaki ang naglunsad sa kanya ng mga magic attack, at habang iniiwasan sila ni Reo, napansin niya ang pangalawang lalaki na umaatake sa kanya gamit ang isang espada.
Iniiwasan din niya ito at pinagtatabuyan, ngunit mas maraming tao ang dumarating upang atakihin siya. Nagpa siya si Reo na ihinto ang paggamit ng kanyang mga suntok at inilabas ang kanyang mga punyal. Diretso siyang tumakbo patungo sa pinuno, mabilis na itinapon ang mga tulisan sa daan. Hinaampon siya ng salamangkero ng bowl ang apoy, ngunit hindi nasaktan si Reo, at ibinato niya ang kanyang mga punyal sa kanya. Hinaranggan sila ng lalaki, ngunit iyon ay isang distraction lang, at pinatalsik siya ni Reo ng ilang solidong sipa bago ilabas ang kanyang kutsilyo at tinusok siya sa katawan. Pagkatapos ay bumaling siya sa pinuno, na literal na nabasa ang kanyang pantalon, at habang inuutusan siya ni Reo na palayain ang mga bata, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na gawin ito. Nakita ni Reo ang magkapatid na nagulat nang makitang naiintindihan niya ang kanilang wika. Tinanong niya ang mga ito kung may iba pa silang kasama, at agad nilang itinuro ang karwahe kung saan nakalagak si Mia. Ang amo ay nababalisa na hinahanap ang susi, ngunit si Reo ay naglalakad lang papunta sa pinto at sinira ang lock sa tulong ng puwersa. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto at nakita niya si Mia doon, siya ay nabigla at nagtataka kung paano siya naririto. Anyway, lumalayo sila sa panganib at sa palagay ko walang nagmamalasakit sa ibang mga bata na nasa mga karwahe. Nakipag-ugnayan si Reo kay Igsia at sinabihan siyang makipag-regroup sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, pinasasalamatan siya ni Mia sa pagligtas sa kanila at tinanong siya ng kanyang pangalan. Nag-iisip si Reo kung ano ang sasabihin sa kanya at nagpa siya na sabihin ang isang pangalan mula sa kanyang nakaraang buhay, Haro. Nagulat si Mia dito, pero mas nabigla ang babaeng may purple na buhok na si Akira. Kinikilala ni Reo ang pangalan bilang kapatid niya, na hindi niya nakilala pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Sigurado siyang kapatid niya ito para sigurado, ngunit hindi pa rin ibinubunyag ang pagkakakilanlan nito sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakilala ng batang lalaki na may kayumangging buhok ang kanyang sarili bilang si Marudo, ang nakababatang kapatid ni Akira. Nagulat si Reo dito dahil wala siyang kaalam-alam na may isa pa siyang kapatid. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang ina sa Earth ay dapat na muling nagpakasal. Anyway, sinabi niya sa kanila na malapit ng magdilim, kaya dapat silang maghanap ng ligtas na lugar sa malapit. Kapag nakakita sila ng bakanteng espasyo, ginamit ni Reo ang kanyang mga magic bracelets at inilabas ang portable na bahay na inimbak niya sa loob nito. Si Mia at ang dalawang magkapatid ay namangha nang makita ito, at sinabi ni Reo sa kanila na ito ay mas komportable kaysa sa hitsura nito. Sa sandaling iyon, lumilipad din doon sina Igsia at Cecilia, na nakadagdag sa kanilang pagtataka. Agad na tumakbo si Igsia kay Reo at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa tatlong tao na kanyang natagpuan. Ipinakilala niya ang mga ito sa kanya, na si Reo ang gumaganap bilang interpreter. Masyadong mahaba, kaya kinuha ni Igsia ang mga bagay sa kanyang kamay at biglang kinis si Cecilia at Mia sa noo, na nagpabalisa sa kanila. Dahil doon, bigla silang nagkakaintindihan. Ipinaliwanag ni Igsia na dahil alam ni Reo ang parehong wika, nakagawa siya ng pansamantalang landas sa pagitan ng dalawang babae upang magkaintindihan sila. Namangha si Reo, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Igsia na siya ay nagugutom. Mabilis niyang iniwan ang lahat sa loob ng bahay at sinabihan ang mga babae na subukang maligo habang naghahanda siya ng hapunan para sa kanila. Sa paligan, sinabi ni Cecilia kay Mia ang tungkol kay Reo at ipinahayag na si Igsia ang kanyang kinontratang espiritu. Samantala, nalaman ni Marudo mula kay Reo na ito ay tulad ng isang pantasyang RPG mundo mula sa kanilang pananaw, ngunit ang mga kaganapan ay totoo dito, kaya ang pagwawakas ng isang alipin or pagkasawi ay hindi out of the question. Hindi nagtagal, bumalik ang mga babae mula sa paligan, at nagulat si Reo nang makita niya si Cecilia na nakasuot ng tracksuit. Ipinaliwanag niya na ipinahiram ito ni Akira sa kanya dahil hindi na niya isusuot ang kanyang damit pangkasal pagkatapos ng mahabang araw. Napagtanto ni Reo na kailangan ng lahat ng mga bagong damit at sinabi na dapat nilang bilhin ito bukas. Sinabi ni Mai na wala siyang pera, at sinabi ni Reo na maaari niyang bayaran siya sa ibang mga pamamaraan. Anyway, pumunta sila para maghapunan kung saan nalaman ni Reo ang tungkol sa pagpapatawag sa kanila sa mundong ito. Sinabi niya na dahil siya ay muling nagkatawang tao bilang ibang tao, ang kanyang karanasan ay hindi makakatulong sa kanila, at maaaring walang paraan para makauwi sila. Bigla, nagsimulang icon-ecte ni Cecilia ang mga tuldok sa pagitan ng mga kwento.
Sinabi niya na ngayon ay nakakita sila ng 6 na haligi ng liwanag na malamang na nagdala ng mas maraming tao sa mundong ito. Sinabi niya na mayroong isang propesya tungkol sa pagbabalik ng 6 na matatalinong Diyos sa ika-1,000 taon ng kalendaryo ng Holy Era. Ipinaliwanag ito ni Reo sa mga naninirahan sa Earth sa mga termino ng football, na nagsasabi na mayroong isang propesya na sa ika-1,000 taon ng banal na kalendaryo, 6 na mandirigma na may mga banal na sandata ang bababa sa mundong ito at mamumuno sa sangkatauhan bilang mga kinatawan ng 6 na matalinong Diyos. Iniisip niya na habang magkatugma ang mga kwento, mahirap para kina Mia at sa iba pa na maging mga bayaning binanggit sa propesya. Biglang sinabi ni Mia kay Reo na may kasama pa silang dalawa nang i-teleport sila dito, at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa kanila. Sinabi ni Reo na malamang nasa mundo rin sila, ngunit hindi niya matiyak. Si Mia ay nag-aalala tungkol sa kanila, iniisip na siya ay nailigtas ni Reo, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay maaaring nasa tunay na panganib. Ang mood ay nagiging malungkot, ngunit pagkatapos ay nagsimulang humikab si Ixia dahil siya ay naupo sa labis na pag-uusap. Naglakad siya papunta kay Reo at hinawakan ang kamay nito, sinasabing pagod na siya at dapat na silang matulog. Nagulat ang lahat tapos biglang sinabi ni Ixia na sobrang daming enerhiya ang ginamit niya ngayon, bago pa siya sumandal sa kanya. Si Cecilia at Mia ay nabigla, ngunit sinabi sa kanila ni Ixia na nagre-recharge lang siya ng kanyang mana at hindi ito big deal dahil madalas niyang kasama si Reo. Sinubukan ni Reo na alisin ang hindi pagkakaunawaan ni Cecilia, ngunit binansagan na niya itong walang modo. Sa paanuman ay natipon ni Reo ang lahat sa mesa at ipinaliwanag na si Ixia ay kailangang kumuha ng mana mula sa kanya upang gumana. Naiintindihan naman iyon ni Cecilia, ngunit nabalisa siya at naisip niya na kasalanan kung magkatabi sina Reo at Ixia. Well, ayaw na ni Ixia na makipagtalo pa siya tungkol dito, kaya nag-teleport siya sa tabi ni Mia, na sinasabing sa halip ay sa kanya na lang siya matutulog. Sinabi niya na kahit na hindi ito katumbas ni Reo, si Mia ay mayroon ding malaking halaga ng mana, at maaari siyang mag-recharge sa kanyang tulong. Nasolve niya ng problema ni Reo, at pagkatapos ipadala si Mia at si Ixia sa isang kwarto, ipinakita niya ang isa pang kwarto sa magkapatid. Pagkatapos nito, dinala niya si Cecilia sa itaas at binigyan siya ng sariling silid na nasa tabi mismo ng kanyang silid. Ngunit ngayon ang babae na ito ay gustong makasalo ng kama kay Reo at makapasok sa kanyang assets. Hindi siya matapang para sabihin iyon, at bumalik si Reo mag-isa sa kanyang silid. Bigla niyang naisip kung gaanong si Mia ay kakaibang dumating sa mundong ito. Iniisip niya kung ano ang iisipin nito kung sasabihin nito sa kanya na nasa kanya pa rin ang mga alaala ng pagiging Harrow, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na hindi mahalaga dahil hindi na siya si Harrow. Biglang kumatok si Cecilia sa kanyang pintuan, at pinapasok siya ni Reo. Humingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanya ngunit sinabi niya na may ilang mahahalagang bagay na gusto niyang pag-usapan. Inihain ni Reo ang kanyang tsaa, at pagkatapos ay sinimulan ni Cecilia ang mabilis na mga tanong sa kanya tungkol sa kung paano niya nakilala si Ixia. Pero bago iyon, gusto niyang malaman ang past life ni Reo dahil ito ang pinakamalaking misteryo sa kanya. Sinimulan ni Reo na sabihin sa kanya na naaalala niya ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay bilang Harrow, at ang mga taong nakilala nila ngayon ay mula sa parehong mundo na katulad niya. Tinanong ni Reo si Cecilia kung natatandaan ba niya ang araw na una niya itong natagpuan sa mga slums dahil iyon ang araw na bumalik sa kanya ang mga alaala niya sa nakaraang buhay. Maraming naiintindihan ngayon si Cecilia tungkol kay Reo, at tiniyak niya sa kanya na sa kabila ng lahat, siya pa rin ang estudyante at kaibigan na kilala niya noon pa man. Masaya si Cecilia na marinig iyon, at nagpasalamat kay Reo sa pagliligtas sa kanya mula sa kasal. Nag-aalala pa rin siya sa kanyang ama, kaya iminungkahi ni Reo na sumulat ito sa kanya para sabihin sa kanya na ayos lang siya kapag nakarating na sila sa susunod na lungsod. Kasabay nito, sa kabisera, ang talunan na si Carlo ay nakikipag-usap sa isa sa kanyang malapit na bisita, na talagang ang masamang mastermind sa likod ng maraming bagay. Sinubukan niyang konsultahin si Carlo tungkol sa kanyang nobya na ninakaw bago ang kasal, at nilunod ng talunan ang kanyang sarili sa alak habang sinasabi niya na ang night captain ay tiyak na napawi ang kriminal na responsable para dito. Gayunpaman, napapailing pa rin siya dahil wala siyang ideya kung saan nagpunta si Cecilia. Pagkatapos ay binago ng lalaki ang paksa tungkol sa pagpapatawag ng mga bayani, at isa sa kanila ay kinuha na ng kaharian.
Sinabi ni Carlo na masyadong maraming mga bagay ang nangyayari ngayon, at higit pa rito, ang paksayo ng rebelde ay may kasamang bayani, salamat sa banal na Diyol na kay Prinsesa Fiona. Sa isang kampo ng mga rebelde, isa pa sa mga bayani ang tinatamasa ang royal treatment mula sa mga maharlika na tumawag sa kanila. Hero din ang pangalan niya, pero ironically, wala siyang ginagawang kabayanihan. Isa siyang normal na high school student na nagbabasa ng maraming fantasy manga dahil hindi niya akalaing may mangyayari sa kanya ng ganoon. Ngunit pagkatapos, out of nowhere, isang magic circle ang nagpakita sa ilalim niya, at siya ay na-teleport sa mundong ito. Nang matagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang hardin kasama ang mga sundalo sa paligid niya, nabigla siya. Ngunit biglang dumating sina Prinsesa Fiona at Duke Gustav na nagsisilbing tagapag-alaga niya, upang batiin siya. Habang si Hero sa una ay nabigla at nalilito, mabilis niyang ginamit ang kaalaman mula sa pagbabasa ng mura, generic na isekai manga upang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Siya ay pinatawag sa mundong ito na may katanan na parang isang 14 na taong gulang ang nagdisenyo nito. Gayunpaman, nagpa siya si Hero na gamitin ito sa kanyang pabor at nagsimulang kumilos bilang isang bayani. Kahit ngayon, sinusubukan niyang utusan ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi na tinatawag nila siyang isang bayani, ngunit kinuha lang siya at dinala dito nang hindi niya gusto. Humingi ng paumanhin ang prinsesa habang sinasabi niya na kailangan niyang tuparin ang propesya upang matiyak ang kagalingan ng mundong ito. Pagkatapos ay hiniling ni Duke Gustav kay Hero na marinig man lang ang buong kwento bago gumawa ng desisyon. Samantala, kinaumagahan, umalis si Reo at ang kanyang grupo para sa kanilang shopping trip. Si Akira at ang kanyang kapatid ay mananatili sa kaligtasan ng bahay, habang ang natitirang 4 na tao ay handa na bisitahin ang lungsod sa tabi nila. Binuhat ni Igsiya si Cecilia habang siya ay lumipad, at pagkatapos ay lumingon si Reo kay Mia, na nagsasabing siya ang magbubuhat sa kanya. Binuhat niya siya at nagsimulang lumipad, at nagsimula itong maging malambing sa kanya sa pagsasabing hindi siya natatakot na mahulog dahil kasama niya ito. Di nagtagal, nakarating sila sa lungsod, at hiniling ni Reo kay Cecilia na gumamit ng pekeng pangalan dahil baka hinahanap siya ng mga tao. Gumagamit siya ng magic hairpin para palitan ang kulay ng kanyang buhok, at nagbibigay ng katulad na accessory sa mga babae para maperpekto din nila ang kanilang disguise. Sa daan, ang mga babae ay nakakita ng isang malaking linya, at sinabi sa kanila ni Reo na ito ay dapat para sa mga stuffed bun or pasta, at nagmumungkahi na bilhin ito pabalik. Hinayaan niya ang mga babae para mamili sa parang supermarket na guild na binisita niya noong huling pagkakataon, at umalis ng mag-isa para sa ibang gawain. Sinusubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay Cecilia at sa mga sinag, ngunit tila walang nakakaalam ng anumang kapaki-pakinabang. Bumalik sila sa kanilang base sa gabi, at pagkatapos subukan ng mga babae ang mga damit na binili para sa kanila, isiniwalat ni Reo kung ano ang nalaman niya sa kanyang pagsisiyasat. Hindi niya mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa mga kaibigan ni Mia, ngunit sinabi na ito ay kumpirmadong balita na ang mga bayani ay ipinatawag sa mundong ito. Ang hula niya ay si Takito at ang babae ng third wheel ay tinawag bilang mga bayani, habang si Mia at ang iba ay nadala lang bilang collateral damage. Sinabi ni Akira na kung sila ay nasa mundong ito, nais niyang tumulong sa paghahanap sa kanila, ngunit sinabi ni Reo na hindi siya handa para dito. Sinabi niya na bago ang anumang bagay, dapat nilang matutunan ang wika at karaniwang mga kaugalian ng mundong ito, at nag-aalok si Cecilia na tumulong sa bagay na iyon. Sinabi ni Reo na susubukan din niyang humingi ng payo sa mga matatanda sa Spirit Village. Pagkatapos nito, oras na para magsimulang magluto, at nag-aalok si Mia na tulungan si Reo sa paghahanda ng mga pagkaing Japanese style. Siya ay medyo prangka sa kanya, na medyo naghihinali kay Akira dahil si Mia ay hindi marunong humarap sa mga lalaki. Samantala, iniisip ni Cecilia na dapat din siyang matutong magluto, kung hindi ay hindi na rin siya ituturing ni Reo bilang wife material. Hinayaan siya ni Reo na haluin ang kaldero para sa kanyang unang aralin, at pagkatapos nito, umupo na sila para kumain. Kinabukasan, naghanda si Reo na umalis patungo sa nayon ng mga espiritu upang humingi ng payo sa mga matatanda. Ang lahat ay nagtitipon upang batiin siya ng magandang kapalaran, at iniwan ni Reo si Igsiya na mamamahala sa lahat sa kanyang pagkawala. Sa pamamagitan nito, ipinatawag niya ang teleportation device mula sa kanyang magic storage at agad na nag-teleport sa labas ng village.
Hindi pa siya masyadong nakakalayo nang makita niyang nakatayo sa harapan niya si Leila. Tuwang-tuwa siyang tumakbo para yakapin siya, at pagkatapos ay pumunta rin doon ang iba pang mga babae para salubungin si Reo, na sinasabing alam nilang siya iyon kapag nakaramdam sila ng malaking magic energy sa kagubatan. Sinabi sa kanila ni Reo na may apurahang bagay siyang dapat pag-usapan sa mga matatanda, at sinabi ng mga babae na agad nilang ipapaalam sa kanila. Hindi nagtagal, pumunta si Reo sa isang pulong kasama ang tatlong matatanda, at sinabi sa kanila ang tungkol sa 6 na haligi ng liwanag na tumawag sa isang grupo ng mga bayani mula sa ibang mundo. Nagtataka ang mga matatanda kung bakit sa palagay niya ay mula sila sa ibang mundo, at sinabi ni Reo sa kanila na ito ay dahil kasama niya ang tatlo sa kanyang bahay. Natigilan ang lahat ng malaman iyon, at pagkatapos ay sinabi ni Reo na hindi siya naniniwala na ang tatlong taong kasama niya ay mga bayani. Gayunpaman, may 2 pang tao na dumating sa mundong ito kasama nila, at naniniwala siya na maaaring kabilang sila sa 6 na bayani. Nagulat ang mga matatanda at tinanong si Reo kung paano siya nakipag-usap sa mga tao mula sa kabilang mundo. Ibinunyag niya ang katotohanan na siya ay nabuhay sa parehong mundo tulad ng mga ito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit humiling sa mga matatanda na huwag magtanong sa kanya ng kahit ano tungkol dito sa ngayon. Tinanggap nila ang kanyang kahilingan, at pagkatapos ay gumawa si Reo ng isa pa, hinihiling sa kanila na kanlungan ang kanyang mga kaibigan sa nayon habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang maibalik sila sa Earth. Kasama nila, gusto rin niyang tanggapin ng mga matatanda ng nayon si Cecilia at ipaliwanag ang kanyang mga kalagayan. Ang mga matatanda ay sumang-ayon na hayaan ang lahat na manatili sa nayon dahil sila ay mga kaibigan ni Reo, ngunit sa kondisyon na hindi nila babanggitin ang pagkakaroon ng nayon na ito sa labas ng mundo. Nang maglaon, nagkaroon ng pribadong chat sina Reo at Leila kung saan tinanong niya ito tungkol sa mga taong ipinatawag dito mula sa dati nilang mundo. Naiinggit siya na sinabi ni Reo sa kanila na siya ay mula sa Japan nang ito ay kanilang sikreto, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay palaging magiging espesyal para sa kanya. Tiniyak ni Reo sa kanya na hindi niya sinabi sa kanila na naaalala niya ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay dahil iyon ay magpapalubha ng mga bagay. Tinanong siya ni Leila kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi sa kanya ni Reo na ang kanyang crush mula sa nakaraang buhay, pati na rin ang kanyang dating hindi kilala na kapatid, ay kabilang sa mga taong kanyang kasama. Ayaw niyang ipaalam ito sa kanila dahil naguguluhan na sila sa pagdating sa mundong ito. Hiniling niya kay Leila na ilihim sa kanila ang mga detalye ng kanyang nakaraang buhay, kahit na kailangan niyang sabihin sa kanila sa huli, at pumayag si Leila. Gusto niyang sabihin agad sa kanila ang lahat, ngunit nangako pa rin siyang ilihim ito. Kinabukasan, handa nang umalis si Reo sa nayon, at lahat ay pumupunta sa kanya upang magpaalam gaya ng dati. Samantala, sa kaharian ng Galyo, isa sa mga bayani ang ipinatawag. Ang blue-haired sales girl, si Leticia, na hindi ko na matandaan, ay nakikipagtsaa sa isang hari. Si Leticia pala talaga ang gobernador ng lungsod at ang founder ng supermarket kung saan niya nakilala si Reo. Nagpapatakbo din siya ng network ng impormasyon, kaya naman humihingi ng tulong ang hari sa kanya. Sinabi niya kay Leticia na maaaring alam na niya ang mga bayani na tinawag sa mundong ito. Kinumpirma niya ito, at pagkatapos ay sinabi ng hari na plano niyang magdaos ng isang engranding pagdiriwang upang iharap ang mga bayani sa mga tao ng kanyang bansa. Nais din niyang anyayahin ang mga bayani ng mga kalapit na bansa sa kabila ng kanilang maigting na relasyon sa politika, at hiniling niya kay Leticia na ihatid ang mga imbitasyon. Tinanggap niya ang kahilingan, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang hari tungkol sa kung paano ang dalawa sa mga bayani ay may kakaibang mga pangalan, at inilagay nila ang kanilang pangalan ng pamilya bago ang tunay na pangalan. Laking gulat ni Leticia nang marinig iyon dahil ang mga pangalan ay Japanese, at siya mismo ay isang Japanese na muling nagkatawang tao sa mundong ito. Naisip ng hari na maaaring interesado siyang makilala ang bayani ng kanilang bansa, at hiniling sa kanyang anak na babae na ihatid siya sa silid ng bayani. Nang makarating sila sa silid, nalaman niyang ang third wheel na pinangalanang Sasaki ang bayani. Bumalik sa kagubatan kung saan nananatili si Mia at ang iba pa, nagsimulang manghuli ang masamang mastermind sa kanila. Nagpatawag siya ng isang grupo ng mga sundalong zombie at inutusan silang hanapin ang taong may pinakamaraming mana, at dalhin sila sa kanya ng buhay sa paglubog ng araw. Walang kamalay-malay sa panganib na patungo sa kanila, si Cecilia ay matiyagang nagtuturo kay Marudo ng wika ng mundong ito.
Samantala, si Mia at Akira naman ay nasa kusina kung saan sila nararapat. Nag-iisip tuloy si Mia kung kailan babalik si Reo dahil 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis siya, pero naasar si Akira dito. Nagsisimula siyang magreklamo na dapat ay nasa paaralan siya ngayon, ngunit ngayon ay narito siya, nakakulong sa bahay na ito sa isang mundo na wala siyang alam. Sinabi niya na gusto niyang umuwi, ngunit sinabi sa kanya ni Mia na walang silbi ang pagkabalisa tungkol dito. Nagtitiwala siya na pananatilihin silang ligtas ni Reo at hahanap ng daan pabalik sa Earth. Sinabi ni Akira tila malapit ito sa kanya, na kung saan ay nakakagulat na isinasaalang-alang ang katotohanan na siya ay hindi mabuti sa mga lalaki. Sinabi ni Mia na tila iba sa kanya si Reo, at nagpakilala rin siya bilang Haro, na naging dahilan upang magkaroon siya ng malambot na sulok para sa kanya mula sa simula. Biglang nagalit si Akira dito at nagtantrum. Kinamumuhian niya ang kanyang kapatid, na hindi man lang siya pinuntahan sa lahat ng mga taon na iyon, at sinasabi kay Mia na huwag insultuhin si Reo sa pamamagitan ng paghahambing sa kanya sa talunan na iyon. Mabilis niyang napagtanto na nag-overreact siya at lumabas para palamigan ang kanyang ulo. Sinundan siya ni Mia para pakalmayin siya nang biglang nahanap sila ng mga zombie monsters. Pumasok sila sa barrier na nagpapanatili sa bahay na hindi nakikita ng mga outsiders, at pagkatapos ay nagsimulang gawin ang Naruto run patungo sa mga babae. Si Mia at Akira ay nabigla, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Igsie doon at pinasabog ang mga zombie gamit ang kanyang mahika. Naaalala niya na iniwan siya ni Reo sa pamamahala ng lahat, at determinado siyang panatilihing ligtas ang mga ito. Biglang, isang zombie ang umatake sa kanya mula sa tagiliran, at habang siya ay ginulo nito, isa pa ang umatake kina Mia at kay Akira. Sa kabutihang palad, lumabas si Cecilia sa tamang oras at pinoprotektahan sila mula sa pag-atake ng zombie. Ang 2 babae ay naghanda upang harapin ang mga zombie, ngunit pagkatapos ay biglang dumating si Reo doon upang iligtas ang araw. Itinutulak niya ang mga zombie, at natutuwa ang lahat na makita siya. Humingi ng paumanhin si Reo sa pagiging huli at pagkatapos ay tinanong si Igsie tungkol sa mga kakaibang halimaw. Sinabi niya sa kanya na tiyak na sila ay mga halimaw, at mula sa kanyang karanasan, masasabi niyang ang itim ay mas matigas at mas malakas kaysa sa iba. Nagpasya si Reo na harapin ang itim at iniwan ang iba kay Igsie. Nagsimulang tumakbo palayo ang itim na zombie, ngunit naharang ito ni Reo. Inaatake siya ng zombie, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay masyadong tuwid at madaling iwasan. Ibinagsak ito ni Reo sa lupa at pagkatapos ay sinubukang tingnan kung nakakapagsalita ito, ngunit mukhang malabo iyon. Gayunpaman, nang gagawin niya ang pangwakas na atake, sinubukan ng zombie na pasalamatan siya sa pagpapalaya sa kanya. Naglaho ito ng tusoken ito ni Reo, at isang pulang kristal na lang ang naiwan. Pansamantala, natapos na rin si Igsie ang mga natitirang zombie, at nagpasya silang pumasok sa loob. Pagdating sa loob, humingi ng paumanhin si Akira sa tame time na tono na sinabi na natagpuan sila ng mga zombie dahil lumabas siya. Sinabi ni Mia na siya ang may kasalanan, pero literal na walang pakialam si Reo dahil nakaka-distract sa kanya ang masarap na amoy ng pagkain. Nagsimula nang maghanda ang lahat para kumain, at pagkatapos ay biglang sinabi ni Reo sa kanila na malapit na silang magkaroon ng bagong tahanan. Sa kabilang banda, hinihila ng ibang grupo ng mga zombie ang mga sundalo at adventurer ng tao sa masamang mastermind. Siya ay nalulugod sa paghatak ngunit naramdaman niya ang isang grupo ng mga zombie na nawala. Sa tingin niya ay tinapos na ang mga ito, ngunit balewala iyon sa kanya dahil lagi siyang nakakagawa ng mga bago gamit ang hilaw na materyal na nakuha niya. Kinabukasan, ini-teleport ni Reo ang lahat sa labas ng Spirit Village kung saan hinihintay na sila ni Leila at ng iba pang mga babae. Ang alpha male na si Marudo ay nasa sabik nang makita niya ang isang grupo ng mga cute na babae, habang si Leila ay tumatakbo upang yakapin si Reo. Curious siya sa mga taong dinala niya, at interesado rin silang malaman ang higit patungkol sa mga Beastman. Ang iba pang mga Beast Girls ay yumuyuko sa harap ni Igsie upang salubungin siya, at tinanong ni Marudo kung si Igsie ay isang uri ng big shot sa paligid. Ibinunyag ni Reo na ang mga tao sa nayon ay sumasambo sa mga espiritu na maaaring magkatawang tao, at ikinagulat ni Mia dahil tapat ang pakikitungo nila kay Igsie hanggang ngayon. Sinabi niya sa kanila na ayos lang dahil hindi niya gusto ang mga formalidad.
Sa kabilang banda, nagpakilala sina Leila at Cecilia sa isa't isa, at pagkatapos ay dumiretso si Cecilia sa negosyo at tinanong si Leila kung maaari niyang hawakan ang kanyang buntot. Pinahintulutan niya siya, at sinimula ni Cecilia na yakapin ang malabo niyang buntot. Biglang sinabi ni Leila na nakakakiliti sa wikang Hapon na ikinagulat ni Mia at iba pa. Inihayag niya na siya ay muling nagkatawang tao sa mundong ito tulad ni Reo, at sinabi na mayroon siyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nag-aalok siya na maging guro ng kanilang wika dahil alam niya ang mga wika ng magkabilang mundo, ngunit medyo nag-aalala si Reo. Sinabi sa kanya ni Leila na hindi na kailangang mag-alala, dahil sinabi niya sa mga matatanda at sa kanyang mga kaibigan ang lahat. Gusto niyang tulungan ang iba na nanggaling sa Earth, at higit pa rito, gusto niyang maging kapaki-pakinabang kay Reo. Samantala, ang iba pang mga Beast Girl ay nagpapakilala kina Mia at sa iba at pagkatapos ay inakay sila sa nayon. Pagpasok nila sa nayon, napansin nilang nagtatago ang mga taga-nayon sa likod ng mga puno at bahay para bantayan sila. Tinanong ni Akira kung natatakot sila sa kanila, at ipinaliwanag ni Reo na halos walang kontak ang mga taga-nayon sa mga tao. Maya-maya lang, may lumapit kay Mia na bunny girl dahil nabighani siya sa uniform niya. Si Leila ay gumaganap bilang isang tagasalin para sa kanya, at pagkatapos ay sinabi ni Mia sa batang babae na gusto niya ang kanyang mga tainga. Tumakbo ang batang babae sa tabi ng kanyang ina, at hindi nagtagal ay dumarating ang mga taga-nayon upang makipag-usap sa kanyang mga bisita. Di nagtagal pagkatapos nito, isang welcome party ang ginawa para sa kanila, ngunit bago iyon, opisyal na tinatanggap ng mga matatanda ng nayon ang lahat. Binabati muna nila si Igsia at pagkatapos ay pumunta sa mga tao mula sa ibang mundo at kay Cecilia. Ang Dwarf Elder ay medyo mausisa tungkol sa iba pang mga mundo, ngunit ang iba pang mga matatanda ay nagsasabi sa kanya na panatilihing kontrolado ang kanyang pag-usisa. Sa sandaling iyon, nagpakita ang espiritu ng malaking punong si Daisy sa kanilang harapan upang makita ang mga bagong tao na mananatili sa nayon. Lahat ay namangha nang makita siya, at kapag tapos na iyon, sa wakas ay oras na para mag-party. Habang si Mia at ang iba ay nagsimulang kumain, si Reo ay naiwan para makipag-usap sa mga matatanda at kay Daisy. Laking gulat ni Akira at Marudo nang makitang mayroon din silang Japanese style na pagkain dito, at sinabi ni Leila na siya ang naghanda nito para sa kanila. Nakita ni Akira si Leila na nakatitig kay Reo, at sinabi na ang kanyang kuya ay lubos na minamahal at iginagalang ng lahat. Buong pagmamalaki ni Leila, at sinabi ni Akira na nagseselos siya sa kanya. Gusto niyang makilala si Takito, na kanyang stepbrother, at iniisip kung gaano katagal silang maghihintay bago nila ito mahanap. Pagkatapos ay bumaling siya kay Leila at sinabing gusto niyang matutunan ang wika ng mundong ito, at masaya siyang maging tutor niya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bahay ni Reo sa nayon, at ipinakita ni Leila kina Mia at sa iba ang kanilang silid. Sinabihan sila ng mga Beast Girl na dapat silang mag-enjoy sa open air bath bago matulog, at talagang excited si Marudo tungkol doon. Gayunpaman, siya ay natalo sa bato papel gunting sa kanyang kapatid na babae, at ang mga babae ay unang bumisita sa paligan habang siya ay nagtatampo tungkol doon. Sa bandang huli, naisip niya na mananalo sila kung si Reo ang naglaro bilang kapalit sa kanya. Gayunpaman, agad siyang napatunayang mali dahil natalo si Reo sa kanya sa larong bato papel gunting. Moving on mula sa paksang iyon, tinanong siya ni Marudo kung paano siya naging malakas. Agad na naisip ni Reo ang pumaslang sa kanyang ina at ang kanyang pagnanais na maghayganti, at sinabi sa batang lalaki na mayroong isang bagay na dapat niyang gawin, at dapat siyang maging mas malakas para doon. Sinabi ni Marudo na gusto rin niyang lumakas para protektahan ang mga babae, at ngumiti lang si Reo sa little alpha male na ito. Kinaumagahan, habang naglalakad si Cecilia sa umaga, nakita niya si Reo na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa espada. Nagsimula silang mag-usap sa lilim ng isang puno, at biglang naalala ni Reo na nangako ito sa kanya na magpapadala sila ng sulat sa kanyang ama. Sinabi niya kay Cecilia na dapat nilang gawin ito ngayon dahil nalutas na ang lahat ng iba pang bagay, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang pilitin ang sarili. Hindi naintindihan ni Reo ang kanyang sinasabi, at sinabi niyang inaako nito ang responsibilidad na iligtas ang lahat ngunit pakiramdam niya ay may itinatago ito sa kanila. Sinabi ni Cecilia na pakiramdam niya ay isang pasanin siya sa kanya na pumipigil sa kanya sa pagkamit ng kanyang tunay na layunin.
hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya at gawin ang gusto niya, at sinabi sa kanya ni Reo na hindi siya pabigat dahil gusto niyang iligtas siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinasalamatan siya ni Cecilia at sinabi na kung kailangan niya ng tulong sa anumang bagay, hindi siya dapat mag-alinlangan. Kumpiyansa siya na matutulungan niya siya, bilang salamangkero na may pinakamaraming mana sa kanyang kaharian. Kinabukasan, naghanda sina Reo, Igseo, at Cecilia na umalis patungo sa pinakamalapit na lungsod para ihatid ang liham at para din maghanap ng impormasyon tungkol sa mga bayani. Nandoon ang lahat para makita sila, at naghanda si Mia ng isang malaking basket ng pagkain para makain ni Reo habang nasa daan. Paulit-ulit silang nag-uusap ng halos walang anuman habang hawak ang basket ng tanghalian, at pagkatapos ay sinabihan sila ng mga Beast Girls na kumuha na ng kwarto. Nangako si Marudo na magiging mas malakas at poprotektahan ang mga babae habang wala si Reo, ngunit si Akira ay nawala sa ilang malalim na pag-iisip. Sa gayon, lumipad si Reo at ang iba pa, at sinabi ni Lele sa iba na dapat nilang simulan kaagad ang pag-aaral ng wika ng mundong ito.